Nagkakagustuhan pero ayaw umamin dahil sa pagiging inosente. Mga romantic plot na halos kupas na, dahil sa paulit-ulit na nating nakikita. Ito na nga madalas ang tema ng mga anime ngayon, kung saan halos lahat ng MC ay binata at dalaga. Kung kaya, heto na ang anime na mag-iiwan sa atin ng impresyong maiba naman. Office romance ng isang magkasintahan, na sa unang episode pa lang ay nagkuskusan na kaagad. Kung ikaw ay excited na, ay huwag mag-alala pagkat tayo ay magsisimula na. Isang gabi, isang lalaki ang palihim na nagmungkahi na makipag-date ng sekreto sa isang babae. Kinabukasan, isang Martes ang nagtanong sa kaibigan kung nanood ito ng show tungkol sa mga office romance. Sinika nito ang dalawang empleyado na hinihinalang nagdi-date ng pat ago, dahil sa isang araw na pagitan sa leave. Dito na pinakilala ang ating binata na si Tateshi Masugo, na tinanong ni Shizano ukol sa chismis ng office romance. Sinabi nitong wala siyang alam at nagpatuloy lamang ang mga Martes sa chika. Sunod ipinakilala si Maria na nagtanong kung bakit nagsekreto pa ang dalawang empleyado gayong sadyang halata. Sumagot ang mga Martes na marahil ay hilig ng mga ito ang mahuli, bagay na sa isip ni Maria ay landi on its best. Bumalik si Shizano sa mesa at sunod nilapitan si Tateshi ni Mitsuya, upang magreklamo sa tinanggihan nitong resibo. Ipinaliwanag ng binata na wala na siyang magagawa dahil mahigpit ang assistant director. Galit na inakusahan ng dalaga ang accounting staff na maarte, ngunit hindi interesado ang binata at binalik lang ang resibo. Tinawag itong bato ni Mitsuya saka umalis, kung saan nagpayo si Shizano na dapat maging magkasundo ang mga ito. Pag-uwi ni Tateshi ay humingi ng tawad si Mitsuya, sinabing joke lang ang mga sinabi. Kinabahan ng binata na baka hiwalayan agad umano, pero sinabi ng dalaga na dulot lamang iyon ng awkwardness ng kanilang sitwasyon. Pagkat sila lang naman ang magkasintahang gustong isekreto ang relasyon sa opisina. Siniguro ng binata kung talagang magkarelasyon sila, na kinumpirma ng dalaga. Sa kabila ng away opisina kuno ay legit namang may damdamin sila sa isa't isa. Pagkakuha ng beer, tinanong ni Takeshi kung talagang hindi nila sasabihin ang relasyon kahit sa mga matagal na katrabaho. Tumugon si Mitsuya at sinabing hindi sila pwedeng maging lovey-dovey sa opisina. Nag-alala ang binata, sa isip na laging sabon di sampay ang aabutin sa bawat umaga. Sa panig ng dalaga, umamin ito na di makayanin ang kilig pagkaharap ang binata, na nagre-resulta sa pagsusungit wag lang mahalata. Sunod itong nagmungkahi para sa anti-huli rules, at iyon ay ang bawal ang eye-to-eye, kapag magkikita ay dapat sa estasyon na 3 beses malayo sa kumpanya, at ang huli ay sa bahay lamang magkikita sa day off. Humahanga man ang binata sa ginawang rules ng dalaga, ay umami na sana umano ay makapag all-out romance minsan. Ganun pa man, gusto ni Mitsuya na kontrolado ang sitwasyon lalo't kanina lamang ay kinilig ang binata ng lapitan ito. Dismayado ito kahit ayaw rin maging affectionate masyado sa opisina, sabay na alala ang chismis ukol sa extra kilig kapag nagtatago-tagwan ng feelings. Hindi naman ganito ang binata, ang kanya lamang ay yun bang maramdamang magkasintahan sila ng dalaga. Dito na nagmungkahi si Mitsuya na magmask sila pag magdi-date, na muling nagpakilig kay Tateshi. Humingi ito ng paumanhin sa nilatag na rules, sinabing ayaw lamang mabuko ng mga katrabaho at matchismas ng mga Martes. Sang-ayon naman dito ang binata, lalo't ayaw magpantasya ang mga nyakol sa kasintahan. Sa part ni Mitsuya, pinapahalagahan naman ito ang relasyon lalo't masaya rin sa piling ni Tateshi. Ganun pa man, umamin ito na nakakahiya kung malaman ng mga katrabaho ang relasyon nila. Dahil sa cuteness, sumugod na ang binata at sa lagkit na ito ay alam na this. Matapos ang ilang araw, nagkagulo ang kumpanya pagkat umpisa na ng matrabahong schedule. Sinamantala naman ito ng dalaga, at nag-volunteer na dalhin ang papeles sa accounting department upang makita ang binata. Ganun pa man, pinigil ito ng katrabaho dahil sa pagiging masungit sa departamento, at nagjanken kung sino ang pupunta. Samantala, natapos na ni Tateshi ang trabaho nang makatanggap ng mensahe sa dalaga na sinabing nauna na ito. Sinubukan itong tawagan ng binata subalit nakatulog sa pagod kaya wala ding reply. Kinabukasan, tinanong si Tateshi ng TL kung ready na ang mga dokumento, at kinumpirma naman nito.
Bakas rito ang pagod lalo't di tugma ang mga resibo na inayos. Sa pagbukas ng elevator ay di sinasadyang nagtagpo ang dalawa, kung saan nag-aalala pa rin ang binata sa no reply. Humingi ng paumanhin si Shizano kay Mitsuya sa pagkapwersa nitong tulungan ang assistant director sa mga datos, sinabing ayos lang at basic lang iyon. Pinuri ito ni Shizano at nang matanong si Tateshi sa kagalingan ng dalaga ay sinabing, ito umano ang pinakamagaling sa planning department. Paepek ang dalaga na natuwa, samantala sinabi ng binata na pwede naman sanang sila na ang naatasan sa mga datos. Binigyang permiso ni Shizano si Mitsuya na tumanggi sa assistant director, subalit hindi raw ito magaling mag-reject ayon kay Tateshi. Nang makitang kamatis ang tenga ng dalaga ay doon na kinabahan ang binata. Sinabi ni Shizano na maganda naman pala ang relasyon ng mga ito, kaya nagpalusot si Mitsuya na hindi bistado ang pangalan ng binata, at sadyang kilig na silang pareho. Nagpatuloy ang pagpigil ng dalawa sa emosyon hanggang sa dumami pa ang sakay sa elevator. Dahil dito ay nakabulong si Mitsuya na muntik na, subalit ayon sa binata na ito ang masyadong halata. Matapos kumalma ay ayon at nakahaplos rin sa wakas ang romantiko at romansa. Kinagabihan sa pagtatapos ng busy schedule, nag-request si Mitsuya na maging first name basis kapag sila lang. Tumanggi ang binata sa hiya, subalit dahil nagpumilit ang kasintahan ay hanggang kilig na lang siya. Sa araw ng date ay nalate ang binata, na nasundan ng pinsala sa pormahan ng kasintahan. Ang ganda muyoy, sambit nito na nagpainit sa mukha ng kasintahan. Nagkakiligan na sila sunod nagtanong si Tateshi sa first spot ng date. Sinabi nitong kahit saan gamit ang last name ng binata, kaya kinulit ito ni Tateshi pagkat hindi umano iyon patas. Ayaw naman pumayag ng kasintahan dahil nahihiya. Saka naisip ng binata na timang silang pareho. Sa sinihan, nagmuni-muni ang binata na ang dahilan ng kulitan ay dahil 6 na taon nilang tinuring ang isa't isa na katrabaho lamang. Sunod tumindi ang eksena sa movie, dahilan para mapahawak si Yui sa kamay ng binata. Pagkalabas ay kinulit ito ni Tateshi ukol doon, sunod nagtanong kung saan sila kakain. Nang bigla, lumitaw ang dating katrabaho ni Yui na si Sia at mukhang close ang dalawa sa nakalipas. Sa pagkakita nito sa binata ay doon natin napag-alaman, na trainee pala ito ng dalawa ng baguhan pa lang sa trabaho. Senior din ito ni Yui sa universidad at spesyal sa dalaga. Nag-alok ito ng treat sa dalawa, kung saan nagtitext ang mga ito na wag pahalata. Pinuri ni Sia si Yui sa pagsali sa product proposal na nagpaselos sa binata. Naalala nito ang closeness ng dalawa at napukaw lang ang atensyon ng kumustahin ng pinagseselosan. Nagtanong ito kung paanong nagawi doon, at sinabi ni Sia na libre lang ang oras kaya nais sanang magsine kaso ay nalate. Laking ginhawa iyon sa dalawa na ayaw pa uli, kung kaya todo acting na ang mga halata. Bumenta naman iyon kay Sia at nang magtatapat na si Tateshi dulot ng selos ay pinigil ng dalaga. Sa oras ng pag-uwi ay nagpasalamat ang binata na muling masolo ang kasintahan. Salamat masugo sambit naman ng dalaga na nahihiya pa. Kinulit ito ng binata sa Mr. Seiya, ngunit plano lang naman pala para makadamogs. Ganun pa man, banitin siya ni Yui upang sa tamang silid ay doon magkuskusan. Kinaumagahan, nakulangan pa yata si romantiko sa nag-aalab na sandali pagkat patuloy kinulit ang romansa. Sa sakayan, nagsisihan na ang mga ito sa hindi pag-uwi ng dalaga, ngunit sa huli ay inako pareho ang resulta ng bakbakan. Sumunod sila sa setup ng pagsakay, nang biglang lumitaw si Maria sa harap ng binata. Ganun pa man, nakasakay na si Yui kaya iwas booking ang relasyong gustong isekreto. Sa sumunod na araw, di sinasadyang nabali ng dalawa ang rule number 1 matapos magsabay sa sakayan, subalit ligaya naman ang dulot ng makita ang isa't isa. Agad nag-practice ang mga ito ng acting at sa gabi ay pumunta sa bar. Kinumusta ng binata ang product proposal ng dalaga, sinabing magpahinga din ito. Sinabi ng dalaga na ayos lang siya, at tapos na ang unang produkto na kanyang ginawa. Sa kabila nito problemado si Yui kung aling produkto ang pipiliin, nang magmungkahi ang kaibigan na kumonsulta sa umano personalidad sa accounting department. Samantala, nagpatulong si Shizano kay Masugo na buhatin ang mga package kung saan dumating ang dalaga.
Hiniram nito saglit si Maria na ipinagtaka ng binata. Matapos subukan ni Maria ang produkto ni Yui, ay nagsuggest na ito ng maaaring improvement na isinulat naman ng dalaga. Di inasahan ni Yui na ito pala ang accounting staff, at pinuri ang kahusayan nito sa mga social media reviews. Nais naman ni Maria na maging sekreto iyon sa katrabaho, pagkat dahil girlish masyado sa platform ay di maiwasang mahiya. Naintindihan ito ni Yui sa halos kaparehong rason kaya bago pa mahalata ay nagpalusot na. Sinabi ni Maria na mabait pala ito, at kung kay Masugo lang daw masungit. Kilig much si Yui habang isa-isa hinayag ni Maria ang pagiging strikto ng binata sa aspeto ng trabaho. Mula sa font sa papeles, sa matagal na tawag sa customer, ngunit lahat namang naiisip ni Yui ay positibong karakter ng binata. Nang mabanggit ang pagngisi mag-isa sa cellphone ay pilit tinago ni Yui ang kaba, na nagpaniwala kay Maria na hate nito si Masugo. Sunod binigyang liwanag ni Maria ang good side ng binata at lahat ng iyon ay ang naisip ni Yui kanina. Naalala nito ang pagtulong noon ni Masugo sa kanya, at ang kabaitang iyon ang dahilan kung bakit nahulog ang loob rito. Sa pagpapatuloy ni Maria, hindi na napigil ni Yui ang emosyon at ito na mismo ang nagkikwento sa mga good sides ni Masugo. Kamuntik na itong madulas kundi lang sinabi ni Maria, na hindi na nito naiintindihan ang kanyang pinagsasabi. Pagka-uwi, sumakit ang balikat ng binata kaya minasahe ito ng dalaga. Nagtanong si Masugo sa paghiram nito kay Maria kanina kung saan sinabi ni Yui na nag-usap lang sa kanyang produkto. Napansin ng binata ang pagiging caring ng kasintahan at nagtapat naman ito na kanina pa gusto makahaplos. Binigyang permiso nito si Masugo na masahiin din siya, subalit ibang uri ng masahe ang gusto ng binata. Matapos ang ilang araw, pinasubukan naman ng dalaga ang improved version ng kanyang produkto at isa na rito ang baguhan na si Somi. Saglit pa itong tinulungan ng dalaga sa gawain, habang si Masugo ay na-reject ang ipinasang datos ng deputy director. Sinubukan itong i-cheer ni na Shizano subalit sadyang may hard feelings talaga. Tinanong ito ng mga kaibigan kung ayos lamang, kaya agad binawi ang estado upang ipakitang ayos siya. Nang bigla, tinawag ng mga ito si Yui kung saan kahit anong pilit ni Masugo na itago ang inis ay nahalata ng kasintahan. Sandali muna itong nagbigay produkto sa ibang staff para kumuha ng opinyon, saka nagbigay ng isa sa binata. Pagkakain noon, sinabi ng binata na masarap subalit alam ni Yui na bias ito sa kanya. Sinabi nitong maging patas sa paghusga, kaya humanga ang binata sa katatagan nito hindi tulad niya nabalat sibuyas kanina. Dahil dito, naging honesto siya sa opinyon na sa tingin ng mga kaibigan ay sobrang kritisismo umano. Iba naman ang tingin ni Yui na malugod tinanggap ang kanyang opinyon, at nagpabaon ng ngiti bago umalis. Kung kaya, ginanahan na ang binata at pinagbutihan ang trabaho. Matapos ito, nang treat si Shizano sa dalawa at bistado ni Maria na gusto lang nitong lumaklak. Sa panig ni Masugo, alam nitong magpa-party din si Yui dahil sa selebrasyon ng unang produkto nito, kaya game na din. Pagkarating sa inuman ay nilagok agad ni Shizano ang pitchel, at di inaasahang nagparty sina Yui sa parehong bar na katabi ngayon ni Shizano. Awkward ang sitwasyon ng sekretong magkasintahan, kung saan idinaan na lang iyon ng dalaga sa inom. Sa panig ng binata ay nilapitan ito ng dalawang kaibigan ni Yui, na sunod pang sinangkot si Somi na nonchalant. Juice lamang ang tungga ng liver lover, at nang makahanap ng butas ay agad kapo sa mga mahilig sa laklak. Sunod nagmartes ang dalawang babae na bagong lipat ang nonchalant na iyon, at si Yui lamang ang may lakas ng loob na kausapin ito. Pinuri ng mga ito ang kabaitan ni Yui sa loob at labas ng trabaho, kaya feeling proud si Masugo sa narating ng kasintahan. Ganun pa man, nag-alala ito nang makitang marami ang nainom ni Yui, dahilan upang sundan ito paglabas. Nais ng binata na alalayan ito sa pagbalik, ngunit tumanggi ang dalaga pagkat ayaw maging pasanin ng iba. Hinimas ni Masugo ang likod ng lasing na kasintahan at sinigurong safe sila sa spot na iyon. Sunod humingi ng paumanhin ang binata, pagkat alam nitong naglasing si Yui sa takot na mabuko ang sekretong relasyon. Nang bigla, naglambing ang dalaga na ngayon ay pinigil ng binata na makatulog. Nang walang ano-ano ay lumitaw si Somi na kanina pa pala gustong lumabas. Lito di silensyo ang binata pagkat ang sekretong relasyon
ay natuklasan ng nonchalant na empleyado. Kinabukasan, nanlumong na lamang si Yui sa ganap kagabi at sinisi ang sarili sa pagkabisto. Balak nitong kumprontahin ang empleyado sabay ng intensyong pumatay, kaya pinakalma ng binata. Kinumbinsi nito ang kasintahan na nonchalant naman si Somei, subalit wala talagang tiwala si Yui na takot ma-issue. Mutual ang kanilang opinyon na kapwa ayaw masira ang magandang imahen na binuo sa kumpanya. Dulot ng kaba, hinaplos ni Masugo ang kasintahan at ni-reassure na magiging maayos ang lahat, na nagbalik sa ngiti nito. Sa trabaho, hinatid ni Shizano ang good news sa binata kung saan tinanggap sa wakas ng boss ang report nito. Matapos ang trabaho, agad na nitong pinuntahan si Somei at nag-request na manatiling lihim ang relasyon nila ni Yui. Sa talim ng titig, napaliko ang nonchalant sa gulong pinasok. Tinanong nito ang binata kung bakit kailangan pa magsekreto, gayong bukod sa pwede naman sa kumpanya ang office romance ay sadyang martes pa rin ang mga martes. Sinabi ng binata na boundary nila iyon at inalala ang nakalipas. Sabay nga silang na-hire sa kumpanya ni Yui, respetado ang dalaga, at siya naman ay nais mag-focus sa trabaho. Halos pareho silang mag-isip, at kapwa ayaw masira ang reputasyon dahil sa kanilang relasyon. Mula rito, binaba ng binata ang noo at muling nakiusap na maging sekreto ang relasyon. Parehas nga, tingin ko magiging mag-asawa kayo, sambit ni Somei na nagpakilig sa binata. Siniguro nitong safe ang sekreto bilang pasalamat sa mga tulong ni Yui. Ganun pa man, umamin si Somei na kakaiba ang Yui na nakita, kung saan nagyabang si Masugo na cute ang kanyang kasintahan. Nalubos ang pantasya ng binata sa mga imahen ng kasal, at talagang gustong pagbutihan para makamit ang mga iyon. Kinaumagahan habang nagpaplano ang Team Yui sa isang design, ay nireject ng dalaga ang suhestyon ni Mita na gusto ang dating design. Sa kabila nito, nang sabihin ni Somei na bet ang dating design pagkat simple ay agad sumangayon pagkat ayaw ma-issue. Sa gabi, nag-alala ito kay Masugo pagkat late dumating, ngunit bumili lamang pala ng donut na kanyang nais. Pinagtimpla nito ng kape ang kasintahan at sa simpleng himig ay nakiliti ang binata. Nagpalingalinga ito saglit at napagtanto kung gaano kahilig si Yui sa mga flashy na kanyang kabaliktaran. Lahat ng mga nakikita ay bago sa paningin, mula ng simpleng magkatrabaho pa lang sila ng dalaga. Sunod itong tinanong ni Yui sa flavor na nais at sinabing kahit alin ay ox lang siya. Sandaling nag-analisa ang dalaga sa produkto na waring nagtatrabaho at nang makapili ay tumikim. Bakas sa mukha nito ang sarap ng kinain, isang bagay na nakakaaliw titigan kung ikaw mismo si Masugo. Dahil bago ang Yui na ito ay tinanong ng binata kung hilig ba talaga ang snacks. Sinabi ng dalaga na hindi iyon nakagawian, subalit nang dumating sa kumpanya ay naadik na tikman ang iba't ibang snacks. Mula sa tikim-tikim para sa product research, hanggang sa mauwi sa paghanap ng mga high-class product mula sa social media reviews. Inalok nito ang binata na kumagat, subalit choosy pa ito at binili raw iyon para sa kanya. Sa isip ni Masugo ay na-realize na nag-umpisa na ring maging mahilig sa lahat ng bagay, matumbukan lang kung ano ang mga ninanais ng kasintahan. Sinabi nitong parehas lamang sila at nang mag-alok ng kagat, ay ayun at ibang donut ang kinagat ng kasintahan. Ayon kay Yui na sobrang cute kasi nito, na agad nang umalis bago pa magantihan ng binata. Naiwanang kamatis ang mukha, lalo lamang 9 love si Masugo at nais pang alamin ang mga hilig ng dalaga. Pinagbigay alam ni Yui ang kabang dulot pagkausap si Somei, kaya siniguro ng binata na wala itong dapat ipag-alala. Ganun pa man, dahil nag-blush ito nang maalala ang kasal ay kinabahan lalo si Yui. Nais nitong malaman ang rason noon pati kung ano ang naiisip ni Somei, dahilan para ma-stress sa trabaho. Napukaw lamang ang kanyang atensyon, nang mapag-usapan ang tungkol sa packaging ng donut na binili ni Masugo. Sinabi nitong binilhan siya ng kaibigan, ngunit dahil praning sa presensya ni Somei ay nagkandaloko sa palusot. Nang mabanggit ng mga katrabaho ang accounting department, ay doon naintindihan ni Somei na cute nga si Yui gaya ng sinabi ni Masugo. Ito naman ang na-stress dahil sa natuklasan, at sa sadyang kapalaran pa ay may iwan magkasama, pagkat pinatawag ang mga kasama sa urgent meeting. Napuno ng katahimikan ang silid hanggang sa unahan ng dalaga ang usapan.
Kabado ito malala habang napatanong si Somi kung useless siya sa team. Napansing apektado ang katrabaho, inipon ni Yui ang lakas upang ayusin ang estado. Nilinaw nito na hindi sa walang tiwala sa binata, kundi ang katotohanang nakikipagrelasyon ng sekreto ay bago sa pakiramdam at nakakakaba. Sinabi ni Somi na ito na marahil umano ang sinabi ni Masugo, bagay na pumukaw sa interes ni Yui upang alamin iyon. Ganun pa man, hindi pa rin gets ni Somi kung bakit kailangan magsikreto ang mga ito. Nagpaalala ito na ayusin ng senior ang acting pagkat kung hindi ay mabubuko kahit di siya magmartes. Samantala, naatasan si Masugo na pumunta sa bodega upang kumuha ng mga dokumento. Mabilis nitong nakuha iyon subalit bago pa makabalik ay nakarinig ng kalabog. Nang puntahan ang silid ay nakita doon si Yui, na naatasan pala ng boss na linisin ang makalat na archives. Gustong tumulong ng binata subalit ayaw ng dalaga pagkat nakikiliti, sa kaparehong umakto bilang magkatrabaho. Ganun pa man, sadyang pinaglalapit sila ng mga bagay-bagay kaya di maiwasang kiligin, sa oras na dapat ay sa trabaho. Sa ilang sandali nag-alok ng tulong ang binata sa kukuhanin ni Yui, subalit minabuti ng dalaga na siya ang kukuha at susuporta lang ang kasintahan. Okay naman sa una, pero nang masilip ni Romantiko ang liwanag ay nagpasalamat na siya ang naroon. Sinabi nitong siya na ang kukuha ngunit nagmatigas si Yui. Nag-away ang mga ito, hanggang sasabihin ng binata na nakaskirt ang dalaga. Nahulog si Yui at sa pagkasalo dito ni Masugo ay naging udyat ng tamis eksena. Ano pa nga ba't tagutagwa na naman ang kasunod, kung saan todo pidgel na naman sina Romantiko at romansa sa mga likot ng isipan. Nang bigla, binigyang permiso ni Yui na lumapit ang kasintahan at sadyang sana all ang sweetness. Doon na umalis ang mga istorbo, ngunit kahit paano ay satisfied naman siguro kayo diba? Kinabukasan, pinagbalita ni Shizano na hindi na makikipag-inom sa dalawa, saka ibinida ang napanalunang tiket sa baseball. Muling nag-crossover ang Team Yui at Team Masugo para manood, at si Mita lang ang absent dahil may asawa. Nagtatansahan ng sikretong magkasintahan habang si Shizano ay nagdamus. Sikreto ang ligaya ni Masugo sa di inaasahang dream date, at kontrol-kontrol lang pagkat marami ang martes sa gilid. Habang nanunood, si Masugo naman ang napakwento sa kinahihiligan at tinuro ang mga terms na bago sa pandinig ng dalaga. Ito ang unang beses na nakita ni Yui na sobrang saya ng kasintahan, na simpleng nag-high five pa dahil sa hype ng home run. Sa kabila nito ay ball is safe naman, pagkat may business ang bawat isa, lalo na ito. Sa halftime, nagtusok-tusok muna ang magkasintahan kung saan medyo disappointed ang binata na walang alam si Yui sa baseball. Humingi ng tawad ang dalaga at sinabing alam lang kung gaano ito kahilig sa baseball, saka napangiti pagkat nakitang maligaya si Masugo sa mga sandaling iyon. Sa ilang sandali, nabangga si Yui ng isang extra kaya mula doon ay binali muna nila ang boundary rule. Hawak kamay nilang tinungo ang silid at halatang kilig pareho. Nang bigla, naka-home run na naman si Ostang, dahilan para mapayakap na si Masugo kay Yui sa tuwa. Ganun pa man, bitin ang lambing pagkat sumulpa at bigla ang lasing na Shizano. Nagpatuloy ang kasiyahan at tila may romantic development ang nabubuo sa gilid. Speaking of development, tinapos ni Yui ang gabi sa salitang, manood tayo nito sa sunod ng tayong dalawa lamang. Sa sumunod na araw sa supermarket, nag-spy mode muna si Yui upang makita kung may bibili sa produkto, ngunit pinaasa lamang siya. Samantala, nakasalubong ni Shizano ang isang katrabaho kung saan napuri ito sa kagalingan mang sales talk. Di naman ito kaila pagkat maging sa oras na iyon ay naka-receptionist mode pa din ang dalaga. Pagkarating sa kainan, doon natin napag-alaman na hilig rin pala ni Shizano ang mapag-isa. Nang walang ano-ano ay dumating doon ang nonchalant na ikinagulat ng dalaga. Nagkatabi ang mga ito at tila may inis si Shizano na may nakatuklas ng kanyang secret spot. Nagsabayang pagbigkas sila sa pag-order at nakulit pang muli, kaya tila gusto ng mangkalbo ng dalaga. Balik kay Yui na kasalukuyang papunta sa trabaho, di inaasahang nagtagpo na naman ito at ang kasintahan.
Nagtanong si Masugo kung bakit tila lugmok ito, sumagot ng pagod lang sa trabaho. Balik sa dalawa, nabunyag na ang pagiging compatible ng mga ito. Sunod pinagtulakan ni Shizano si Somi na maaari na itong umalis pagkatapos. Baka umano awkward ito sa estranghero na di naman katrabaho, ngunit sinabi lamang ng nonchalant na baka lumamig ang pagkain nito. Maling dinag ang dalaga na cold shoulder ang sinabi ni Somi, na ngayon ay sinabing wag na siya nitong alalahanin at kumain lang. Ayon dito na mas gusto ang mapag-isa, at doon na nagkabistuhan na pareho sila maging sa bagay na yon. Napagtanto ni Shizano na mabait naman pala ang nonchalant, at liban doon ay magka-vibes din kahit paparehong silensyo. Sunod nagpaalam si Somi, sinabing di inaasahan makita ang dalaga doon na nagtatrabaho. Sambit pa nito na nasiyahan naman siyang makausap ang dalaga kahit saglit, na nagpahinto sa oras nito. Akala umano ng binata ay laklak lang ang alam ng dalaga, na nang tanungin kung nasobrahan ay napangiti lang sa isip na cute. Umalis na ito habang napangisi ang isa pagkat asim liglig. Matapos ang ilang oras, di pa rin matanggap ni Yui na walang bumibili ng produkto, sa kabila ng tulong ni Maria at ng mga effort. Saktong nadinig pa nito ang isa na pinuri ng boss sa success ng sariling produkto, sunod ginulat ni Somi. Binigay nito ang datos na gustong ipa-input ng boss, kung saan na-stress lalo ang dalaga. Nagtatampo ito na walang suporta ang boss sa kanyang produkto, kung kaya nang magpumilit ang isa na ipatikim ang bagong snack, ay di na napigilan ang sumigaw dulot ng stress. Kinagabihan, agad itong pumunta sa apartment ng kasintahan upang magpalamig. Napansin ni Masugo na bad trip ito kaya binigyan ng beer upang magkwento. Nilagok agad ni Yui ang inumin sa kanilabas ang sama ng loob, sa boss na puro trabaho lang ang alam ibigay, at sa mga katrabaho na walang paki sa kanyang feelings. Hindi nito malaman kung saan nagkulang, at kung bakit hindi bumenta ang gawang produkto sa kabila ng puyat at mga hirap na gawin iyon. Di inaasahang ganun pala ang tugon ni Masugo, ngunit sinundan naman nito ng paliwanag. Ayon sa binata na lahat naman ng empleyado ay dumaranas ng ganun. Ang madismaya ng hindi magbunga ang mga pagpapakahirap ay natural sa bawat isa. Ang pagbibigay ng best na dahilan para mapagod, mag-alala, at magalit sa mga katrabaho. Pasusundan ng binata ng paglagay ng kamay sa ulo ng dalaga, saka ni-reassure na na-appreciate ang mga efforts nito. Hindi naman raw toxic ang department nito, kaya okay lang mag-share ng problema sa mga katrabaho paminsan-minsan. Kasunod nito, mabilis gumapang ang resulta sa mga hirap ni Yui, pagkat sa wakas ay may bumili na ng gawang produkto. Agad ring naayos ang di pagkakaunawaan, subalit ng aktong titikman na ang stress-relieving tanghalian, ay muling naharap sa hamon. Narinig kasi nito ang mga martes na pinag-uusapan ng kanyang Masugo. Pinakalma nito ang sarili at sikretong kinilig, nang marinig ang mga sides ng binata na syempre siya ang unang nakatuklas. Ganun pa man, nang marinig na tila may personal interest na ang mga chika ding ay naiba ang ihip ng hangin. Pumihit ang mga ito na may jowa na ang accounting staff, saka naisip ni Yui na masyado palang pogi ang kasintahan. Number 1 ito sa anumang aspeto at napukaw lamang ang atensyon ng matanong ng kaibigan ukol sa binata. Kunwari itong walang pake, ngunit nang makita ang mga cutie sa Department ng General Affairs ay nagkapake sa kanyang looks. Naalala nito ang mga araw na wala siyang bango kasama ang kasintahan, nagresulta para mag-alala na mawala ang amor nito. Kung kaya, heto na ang Yui ninyo pinakita ang modesty ng isang dalaga. Nanibago si Masugo sa galawan nito, at nang marinig na sobrang init ay nais dagdagan ang lamig ng aircon. Ligwak si Romantiko pagkat nagtapat si Romansa na may baong lingerie, at ito ang nais magtanggal ng takip. Tumanggi ang mandirigma, sinabing wala sa ayos ang aura nito kaya hindi magagawang kumalikot, kung hindi ito 100%. Magkwento ka na my loves at ako'y makikinig. Pinagtapat ni Romansa ang insecurity sa pagiging heartthrob ni Romantiko, kaya nais umanong maging number 1 sa puso nito. Nilinaw ni Masugo na paghanga lang ang meron ang mga cutie sa kanya, at sa isip ay siya dapat ang magselos sa mga katrabaho nito. Bamanat ito nang dito sa puso ko, ikaw lamang ang tanging sinasamba. Ngunit, nang sabihing hindi na kailangan ng magpa-sexy, ay nag-init si Romansa at ang takip ay tinanggal ng mismo.
Sumisid na agad ito at nagmarino style kung saan lasap ng binata ang init ng kanyang pag-ibig. Anong hindi na kailangan? Humanda ka aking ibig, pagkat sisiguruhin kikintal itong gabi, sa iyong isipan. Ako naman ang susugod, ngunit mabantot pa ako sagot ni romantiko. Hindi pinatakas ng dalaga ang kasintahan, sabay ng deklarasyong kanya at kanya lamang ito. エロすぎだろ。私だけのやっぱもう無理変わって Nag-aalab na ang mga sandali, lalo pa nang maghanda na si romantiko upang lusubin ang masukal na lagusan sa bataan. O pag-ibig na wagas, galing sa pagkalikat ay ngayuin na mamalas. Ano pa nga ba't kinabukasan ay kababakasan ng matinding pagod, ang mata ni Romansa matapos ang matinding digmaan. Nang matanong ng kaibigan sa pagkapagod ay agad nagpalusot, saka nakasabay ang mga cutie kahapon. Muling narinig ng dalaga ang pagmartes ng mga ito sa mga kabaitan ng kasintahan, subalit sa puntong iyon ay masaya na pagkatapos ng ilunsad ang bakod expansion. Sa di inaasahan ay nakisabay pa si Masugo, kung kaya ang elevator ay napuno ng tensyon. Tamang kontrol ang dalaga sa sarili lalo't alam namang sa puso ni Masugo ay siya ang number 1. Malaking patunay ang sagot nito sa mga martes, na matapos tanungin kung ano ang ginagawa sa weekdays, ay sinabing nilalaan yun para makipagkulitan sa my loves. Lumipas ang mga araw at sa wakas ay bakasyon na kinabukasan. Nagtanong si Shizano sa plano ni Maria at sinabi nitong balak libutin ang Nagoya. Sa panig nito, nais lamang magbakasyon sa opisina at magtrabaho, pagkat single kaya sa papeles makikipag-date. Nang tanungin nito ang binata ay nagresulta sa isang flashback, kung saan nag-aaway ang magkasintahan sa vacation spot. Okinawa ang bet ni Yui samantala Hokkaido ang kay Masugo, na sadyang magkaiba ang enjoyment na nais ng isa't isa. Nalantad ang mga away noon, ngunit iba na sa ngayon pagkat kahit nag-aaway ay sobrang cute ng mga ito. Muling nag-usap ang magkasintahan, at pinaliwanag ni Masugo na hindi ideal ang pumunta sa Okinawa. Liban sa 3 araw lang ang free time, ay mabagyo sa petsa ng bakasyon. Nais umasa ni Yui sa swerte, subalit sambit ng binata na walang swerte-swerte sa masungit na panahon. Nalungkot ng gusto ang dalaga pagkat ang mga planong binuo ay mananatiling drawing na lang. Pumihit si Masugo na sayang ang swimsuit scene, saka tinanong ni Yui sa plano. Nagsaysay ito subalit nakulangan si Yui, pagkat walang spesyal doon at kahit saan ay maaari yung gawin. Nais ng dalaga na maging spesyal ang unang bakasyon magkasama, habang umamin ang binata na hot bath lang ang habol at hindi ang Hokkaido mismo. Muling nagpalitan ng argumento ang mga ito hanggang sa naisip ni Masugo na kailangan ring magpaubaya. Pumayag na ito sa nais ni Yui, ngunit nalungkot ang dalaga at tumanggi, pagkat nais na mutual at hindi one-sided ang enjoyment. Gusto nitong malaman ang nais ng binata kung kaya ayon at sinabing, gusto kong masolo ka sa private hot bath aking sinta. Dahil dito mabilis na ayos ang gusot, pagkat yaong kilati na pinakatago-tago, ay natumbukan ng pusong pareho ang ninanais. Hindi lang yan pagkat nag-alok si Romansa na mag-practice mag-hot bath, 一緒に kaya heto na naman at uminit ang eksena. Dito na nabanggit ni Yui na sa Yamanashi gustong pumunta, at sa pagbalik sa kasalukuyan ay nadulas ang binata kay Shizano. Lumalabas na hometown iyon ng binata, kung saan nag-iwan ng happy trip ang single na senior. Sa panig ng dalaga, kakatapos pa lamang nito sa trabaho at binasa na sa isip ang mga preparasyon sa trip. Nagmensahe ang binata na pwedeng bukas na bumiyahe kung pagod ito, ngunit sa oras na excited na ang lahat ay di inaasahang naganap ang isang problema. Palpak ang delivery ng mga produkto sa pre-sale event, kung kaya itong si Mita ay praning malala sa time frame na natitira. Busy ang ibang staff on site, kaya dahil no hope ay stress malala si Yui. May sapat pa naman silang supply sa warehouse subalit walang promotional set sa advance sale, kaya silang tatlo ay napilitan mag-OT. Habang nag-aalala si Masugo ay napapatanong si Mita kung ilang kahon na ang natapos, with matching inis na busy sila habang nag-holiday na ang iba. Naging positibo si Yui, subalit nang sabihin ng senior na aabutin ng umaga ay napasama sa hopeless gang. Nag-book na din si Mita gaya sa dalaga, na ngayon ay naisip na kahit mauunawaan ng kasintahan ay hindi pwedeng sumuko na lang.
Saktong dumating ang mga reinforcements kaya ang OT ng planning department ay natapos ng mabilisan. May sayang umuwi si Yui at sa pagbaba nito ay biglang hinablot ni Masugo, na sobra ang alala matapos walang reply na matanggap sa dalaga. Humingi ito ng paumanhin at pinaliwanag ang emergency, sabay ng tuwa na may nag-aalala para sa kanya. Muling nagmatamis ang mga ito, kung saan natapos ang gabi. Kinabukasan, muling nagtagpo ang ating single sales agent at nonchalant boy sa dating kainan. Pareho ang plano ni Shizano kay Somi na magbabakasyon na lang sa fall season, kaya pinakita nito ang ngiting kay Tamis. Napag-alaman natin na may weekly romantic development pala ang mga ito sa kainan, ayon na rin kay Shizano. Samantala, kinain kaagad ng magkasintahan ang isang limited puto sa spot, at bakas ang ligaya ng masolo ang isa't isa. Nagtanong si Yui kung talagang ayos lang na libutin nila ang lugar, bagay na siniguro ni Masugo pagkat hindi naman mahilig mag-ikot kahit hometown iyon. Sunod pinunasan ng dalaga ang pisngi ng binata na may mokmak, kung saan matapos masita ng bata ang binata sa pagiging bata, ay proud sinabi ni Yui na ox lang iyon pagkat magkasintahan sila. Dahil dito napukaw ang atensyon ng isang reporter, na isang red flag sa relasyong gustong isikreto. Na-interes ang binatang sumikat subalit ayaw iyon ng dalaga, kung kaya ng pilitin ng i-record ay agad tumakbo palayo. Niliwanag ni Masugo na local reporter lang naman iyon, hanggang makarating sa kaharian ng bulaklak na simbolo ng liwanag. Sandali silang nag-ikot sa paligid, ngunit nang makita na ni Romantiko ang ice cream pose, reverse side view variation, ay di na napigil ang sarili na sumugod at hagka ng romansa sa gitna ng dilawang paligid. Sa gabi, napag-usapan ng mga mangingibig ang ganap sa nakalipas sa isang training camp. Kumuha ang binata ng beer, at doon pinaalala sa dalaga na ang eksena ngayon kung saan nagiinom sila sa ilalim ng dilaw na buwan, ay pareho sa mga panahong iyon. Sa panahong nalasing ang lahat sa walwalan at sabay silang nagising upang maglinis ng kalat. Inamin ng binata na yun ang sandaling nahulog sa dalaga, kaya heto na sila't sexy time na naman. 知ってたユイのこと。 Hindi pa nakontento si Romansa kaya humingi ng round 10 at saka 11. まだ足りないまっすぐもっと Matapos maistorbo, sunod nagtungo ang mga ito sa farm, sunod nagyate, at saka syempre nag-shopping. Habang pauwi, nag-isip na ang dalaga ng palusot sa mga katrabahong Martes. Nang makita ang isang stall ng ubas ay kinabahan saglit si Masugo, na nagmasid kung naroon ang mga magulang na ubas farmer. Sa isang bench, nagtanong si Yui kung hindi uuwi ang binata para tumulong sa pag-ani, na sumagot ng hindi pagkat makakaistorbo lamang dahil ligwak sa buhay bukid. Pinamalas ng binata ang kaalaman sa kung aling ubas ang masarap, sabay nagyabang na mas masarap ang tanim ng kanyang angkan. Nagustuhan ng dalaga ang magandang tanawin sa itaas, sa kabuumunot na balang araw ay nais bumalik dito, at sa puntong iyon ay ipapakita na ng binata ang taniman ng kanyang angkan. Couple days in short, muling nagmatamis ang mga ito sa gabi, at sa umaga ay si Masugo naman ang humingi ng rebansa. Kasunod nito ay ang mainit na bath scene, kung saan nag-usap naman ang dalawa sa mga future plans. Gusto ng binata na ma-promote, samantala balak naman ni Yui na mag-launch ng bagong produkto. Gumawa ito ng bet sa sunod na taon kung saan muling babalik dito, at ang hindi nagsaksid sa plano ay siyang magbabayad ng bills. Deal or deal ang tema at habang looking forward sila sa bet ay natapos na nga ang bakasyon. Pagbalik sa trabaho ay agad nang umusta si Shizano, habang nagbigay pasalubong si Maria. Humingi si Shizano ng litrato sa bakasyon, subalit dahil cute ang mga iyon ay tumanggi si Maria at nais maging privado iyon. Sa pag-alis nito upang bigyan si Yui ng pasalubong ay naluka si Masugo. Hindi kasi nito nasabihan si Yui na alam ng dalawa na magbabakasyon siya sa kanyang hometown, kaya sa pagbalik ni Maria ay kumpirmado ang hinala. Dala nito ang pasalubong mula kay Yui pati ang mga kwento sa naging pagpasyal nito. Kaya, nang tanungin ng binata kung alam ang mga iyon ay agad nang nagpalusot. Ganun pa man din ito maiwasan ang kiligin, kaya maswerteng makapagpalusot hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon.
Isang gabi, inumpisahan ng magkasintahan ang pagtupad sa mga napag-usapang plano sa kanilang career bago matapos ang taon. Habang abala si Masugo para sa certification exam, ay abala naman si Yui sa pag-analisa ng mga datos sa unang produkto, bilang preparasyon sa bagong product proposal. Natahimik ang silid, maririnig lamang ang mga lagatik at pagguhit mula sa maglasintahan. Matapos ang ilang araw, frinisinto na ng dalaga ang product proposal sa section chief. Kabado man subalit maganda ang komento ni boss, at sa kabila ng mga dapat ayusin ay maganda iyong pangitain sa pagtupad ng pangarap. Habang papunta sa meeting, narinig ni Yui ang isang baguhan na pinuri sa success ng produkto nito. Nagdulot iyon ng pagkadismaya, subalit tinatak sa isip na bawat hakbang ay magreresulta rin sa kanyang tagumpay. Kasama si Mita ay lumakad ang mga ito upang makipag-meeting sa Business Development Department. Excited si Yui pagkat matututo pa dito, subalit hindi si Mita dahil hindi umano ka-vibe si Hiromi na alas ng departamento. Sa pagsisimula ng meeting wala nang sinayang na oras si Hiromi, at pagkabasa ng datos mula sa planning department ay sinabing komplikado ito. Tinuro nito ang mga dapat ayusin sa sistema at nagmungkahing maging simple. Nakatitig lamang dito ang dalaga at namangha kung gaano kagaling ang personalidad sa harapan. Hindi naman sumuko si Mita at sinubukan i-counter ang mga suhestyon ng Ginoo, ngunit sadyang matatag ito at sinabing maraming proseso ang hindi naman kailangan. Bahagyang uminit ang palitan hanggang sa mag-excuse si Mita para sa tawag, dahilan para maiwan si Yui at Hiromi. Kasunod nito, nagulat na lamang ang dalaga nang biglang mag-alok si Hiromi ng posisyon sa departamento, sinabing kailangan ng young talent na tulad niya. Ayon rito na kahit malayo pa si Yui sa tagumpay ay humanga sa huling product proposal. Naniniwala itong ang pagkilala na hinihintay ng dalaga ay matatagalan pa sa departamento nito, ngunit kung lilipat sa kanila ay malaki ang tsansa na makabuo agad ng pangalan. Tahimik lamang si Yui at namangha sa mga narinig, naisip na hindi biro ang alok sa kanya. Isa itong oportunidad na babago sa career, subalit walang kasiguruhan kung anong pagbabago iyon kaya hindi nakapagdesisyon. Kinagabihan, nagkita ang magkasintahan sa isang tindahan kung saan ang mga produkto ay mula sa Business Development Department. Marami ang customer doon kaya sinubukan ng mga ito ang isang chocolate product. Nasarapan ang binata habang ayaw pang tanggapin ng dalaga na high class ang produkto. Sa pag-uwi, namayani ang mga pagdududa sa isipan ni Yui. Nakakatukso ang lumipat sa Team Hiromi, subalit nag-aalangan sa magiging resulta noon. Ang kagustuhang gumawa ng pangalan sa planning department ay naroon pa rin, kaya kung lilipat ay tila pag-traitor iyon sa plano at mga katrabaho. Baka umano mamartes siya, at ang bet nila ni Masugo sa onsen ay hindi na matutupad. Naloka na ito kaya kinuchiko ni Masugo para bumalik sa realidad. Sinabi ng binata na huwag mag-isip masyado sa say ng iba at isipin ang sarili nito. Pinasundan ng isang headpat at saka lamang nagpatuloy dahil baka mahuli sa estasyon. Kinabukasan, binigay ni Yui ang best upang mapanatili ang composure sa presentasyon, subalit di maiwasan ang mag-alala sa kinabukasan. Napansin ito ni Chihiro ngunit sinabi ng dalaga na ayos siya. Sa paglipas ng mga araw, namayani ang bigat ng responsibilidad ni Yui sa departamento. Sobra-sobra ang gawain kaya kahit gustong i-push ang bagong project proposal ay wala ng oras. Dito na napaisip ang dalaga sa magiging buhay kung lumipat, na maaaring magkaroon ng sapat na oras para sa project proposal. Kinaumagahan, nakatanggap ang dalaga ng mensahe mula kay Hiromi. Naglalaman iyon ng mga impormasyon na konektado sa bagong proyekto, kung saan marami ang matututuhan. Ngunit, bago pa makapag-analisa ay naputol yun ng isang tawag. Biglang kinabahan ang dalaga, matapos maisip na may nalimutang gawain kahapon. Ang pagkalimot na iyon ay nagresulta sa pagka-delay ng isang proyekto sa kumpanya, kung kaya pinatawag ito sa opisina. Para sa dalaga, iyon na ang pinakapalpak na ginawa sa loob ng 6 na taon sa trabaho. Sa kabila nito, sinalubong siya ng mga katrabaho baon ng mga suporta at pampataas moral. Ganun pa man, di naiwasan ni Yui ang mag-alala at naisip na ang mga problema ng kahapon, ay nagbunga na ng mga kapalpakan. Hindi lang siya ang apektado kundi pati ang mga katrabaho, kung kaya kakasabi pa lang natin ay na-stress na naman at di makapag-focus.
Sa gabi, napapunta ito sa kasintahan upang mag-recharge sandali. Agad na itong humingi ng magic ikot para makalimot, subalit maging pagkatapos noon ay naroon pa rin ang pagkabahala. Naiisip nitong saan man magpunta ay hahabulin ng mga responsibilidad upang muling ipahiya ang sarili. Dahil dito, lumapit ang binata at hinaplos ang ulo ng kasintahan. Sinabi nitong basta't nagninilay-nilay ang dalaga, ay siguradong mahahanap nito ang tamang landas. Matapos kumalma, hinatid ito ni Masugo sa estasyon, sa kabila ng ayos naman kung matulog ito sa apartamento. Tumanggi si Yui pagkat may mga responsibilidad na nag-aantay sa umaga, saka humingi ng paumanhin sa binata. Ngumiti lamang ito, sinabing lagi siyang may oras at libre ang kama o kamay, kalikot man o paglingap ang hanap ni romansa. Kinabukasan, di inaasahang nag-cruise ang landas ni Yui at Hiromi na nagpakaba sa dalaga. Agad nagtanong si Hiromi ukol sa alok na lumipat ito sa Business Development Department. Nagbigay imbitasyon pa ito na pumunta sa seminar, sa paniniwalang magre-resulta iyon upang makapag-desisyon ang dalaga. Bago makasagot, nakita ng Ginoo ang mga papeles na hawak ng dalaga. Sinabi nitong na late para maipasa iyon at wala nang balak ituloy pa. Tumanggi si Hiromi at sinabing ang bawat ideya ay mahalaga sa kumpanya, kaya ipasa nito iyon. Nanatili ang pag-aalangan ni Yui kung kaya sa puntong iyon ay tinawag na itong duwag ni Hiromi. Tila success plan naman yun pagkat ngayon ay determinado ang dalaga na kainin ng Ginoo ang mga tinuran. Pumunta na ito sa section chief para sa bagong product proposal, subalit nag-alangan ang boss. Alam nitong di pa tapos ang dalaga sa nakaraang tasks, kaya wala na itong oras para sa bagong gawain. Sa unang pagkakataon ay naging matatag ang dalaga, sinabing kaya iyong gawin kasama ang bagong proyekto. Matapos huminga, nagtapat ito na mas nanaisin matapos ang sariling proyekto kesa asikasuhin ang ibang gawain. Sandaling napaisip ang section chief, na pagtanto nitong masyadong naabuso ang pag-asa sa talento ng dalaga. Kung kaya, liban sa pagtanggap sa project proposal ay may pa-load management ito na ikinatuwa ng dalaga. Kinongratulate ito ni Chihiro at matapos magmuni-muni ay naisip na plinanong lahat iyon ni Hiromi. Ni-reward nito ang sarili ng cake mula sa Business Development Department at nilasap ang sarap noon. Kinabukasan, agad humingi ng paumanhin si Yui kay Hiromi sunod binigay ang sagot sa offer. Magalang itong tumanggi at sinabing nais mag-focus sa bagong produkto sa kanyang departamento. Ganun pa man, nag-request itong pumunta sa seminar upang matuto ng mga bagong ideya. Inamin nito na ang mga ideya ng Ginoo ang nakatulong ng husto sa kanya. Ang mga sistema nito ay bukod tangi, na nais mailapat sa sariling mga diskarte sa paggawa ng produkto. Napakunot noo si Hiromi sa narinig, ngunit dulot iyon ng paghanga sa pagiging honesto ng dalaga. Pumayag itong pumunta ang dalaga sa seminar, at tinuring na investment iyon o palitan ng kanilang mga ideya sa paggawa. Matapos ang stressful days, ginantimpalaan ng magkasintahan ang mga sarili at pumunta sa spa. Mapapasana all ako dito, habang napangiti si Masugo matapos makitang goodbye stress na ang kasintahan. Ang Yui na lubos ang alala sa nakalipas, ay napalitan ng Yui na sobrang cutie kapag nakangiti. Mapapakapit ito sa binata, at muling bamanat na ang init at bango sa piling nito, ang siyang tunay na nagdudulot ng paghilom. Isang gabi, nagplano sina Yui at Masugo na mag-date, subalit na busy si Yui sa bagong proyekto. Dahil dito nagpasya ang binata na magsaya, nagpunta ito sa isang kainan at uminom. Matagal na rin itong hindi nakapag-enjoy at habang kumakain ay nakita sa TV ang hiking. Ang ideya sa pag-hiking ay nakakatukso lalo kung kasama si Yui, ngunit mabilis nitong pinagalitan ang sarili sa pagbali sa alone time. Mula dito, isang grupo ang nagrereklamo tungkol sa buhay may asawa, kung kaya nakinig ng maigi ang binata pagkat baka ganito din ang sapitin. Inisip nito si Yui ilang taon mula ngayon, ngunit nakita ang positibong imahen. Kasunod nito, isa sa mga lalaki ang tinawagan ng asawa at sa kabila ng reklamo ay under naman pala. Tinukso ito ng mga kumpare habang naisip ng binata na ang pagmamahal ay masakripisyo talaga. Sunod itong umalis para sunduin si Yui, na masaya namang sinalubong ang binata. Ganun pa man, mabilis nagbago ang emosyon nito nang maamoy ang alak, sinabing gusto pa naman sanang makatungga ang binata.
Upang maalis ang tampo nag-offer ng treat si Masugo, at mabilis namang nagbago ang emosyon ng kasintahan. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad ang mga ito kung saan naaliw sa mga dekorasyon. Bahagyang tumingin si Yui sa mga pakinang, at habang pinapanood ito ng binata ay napagtantong 6 na buwan na mula nang mag-date sila. Habang pauwi narinig nito ang ilang babae na nag-uusap, kung paano naghanda ang mga boyfriend nito sa kanilang anniversary. Kilig na kilig pa itong isa kaya napaisip si Masugo kung ano ang dapat ibigay kay Yui. 6 na buwan na sila at Pasko din kaya tamang oras ito. Kinabukasan, nag-shop ang binata at naisip ang magiging ngiti ni Yui kapag binigay ang regalo. Dahil sa sobrang tuwa hindi nito namalayan sina Maria, na nagtanong kung bakit siya nakangisi. Mula sa gulat, tinanong nito si Maria kung ano ang gustong regalo na nagdulot lalo ng pagdududa. Kinagabihan habang kasama si Yui ay nakitang wala itong porcelas, kaya nag-imagine kung magiging gaano ito kaganda kung may bracelet o necklace. Matapos umalis ni Yui sandali ay naghanap muli sa shopee ng regalo, kaya nagulat nang biglang bumalik na ito. Agad itong nagpalusot, samantala nag-alok ang dalaga na lumabas sila sa linggo. Tumanggi ang binata at sinabing kailangan mag-review, ngunit ang totoo ay bibili na ng regalo sa araw na yon. Fast forward, agad na itong bumisita sa sikat na jewelry shop at makikitang high class ang bawat pakinang. Matapos makita ng seller na lutang ay nag-alok ng tulong at tinanong ito kung ano ang relasyon sa pagbibigyan. Bahagyang nag-imagine ang binata sa babagay sa kasintahan hanggang sa piliin ang pares ng singsing. Sales talk pa ni ate na simbolo ang mga ito ng malalim na ugnayan, kaya binili na nga ng binata. Kasunod nito, nag-alok si ate ng serbisyo sa pag-ukit at nagmungkahing iwanan muna ang mga singsing hanggang sa makumpirma ang sukat ng kasintahan, at pumayag naman ang binata. Samantala, natapos na ni Yui ang dessert event kasama si Chihiro at kasalukuyang papunta sa isang cafe. Huminto saglit si Yui at dito nakita si Masugo. Kinabukasan, nanaginip ng gising ang binata at nakita ang matamis na imahen sa pagbibigay ng regalo at nagkiss pa nga. Ngunit sa kasalukuyan, nasa bahay ito ng dalaga sa pag-asang masukat ang ring finger nito kapag tulog na. Planong gamitin ng binata ang string and marker technique, ngunit nagdududa na si Yui sa biglaang pagbisita lalo't sinabi nitong nais mag-review. Ang hinalang ito ay lumakas pa, matapos sabihin ng binata na nasa bahay lang gayong nakita ito sa bayan. Matapos ito, nagpilit na ang binata na matulog sila at nang sandaling makatulog ang dalaga ay nag-success na din ang plano. Tubos ang tuwa nito, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay nakamasid ang kasintahang tumitindi ang duda. Kinabukasan sa trabaho, nanatiling lutang si Masugo dahil sa sobrang excitement. Plano nitong yayain si Yui sa Biyernes kaya pinag-isipan mabuti ang bawat detalye sa dream date, ngunit ang di niya alam ay na-stress na ang dalaga dahil sa maling hinala. Hindi tulad nito ginugol ni Yui ang linggo na balisa sa trabaho, pagkat hindi maalis sa isipan na may tinatago ang binata. Stress malala ang dalaga kung ano ang mangyayari sa Biyernes, pagkat ang pag-imbita ni Masugo ay tila kakaiba. Samantala, ang plano ng binata ay nagsisimulang masira, nahihirapan itong makakuha ng reservation sa perfect spot para sa kanilang anniversary. Sunod nagmensahe si Yui na humiling upang magkita sila sa sunod na araw, ngunit dahil stress ay sumagot na abala at giniit na sa Biyernes na lang. Wala ng oras para sa reply, pagkat agad nang pumunta sa shop upang kunin ang mga singsing. Hiling nito na maging maganda sana ang huling sandali ng araw, ngunit late pa dumating bago makuha ang singsing. Excited na ang binata na ibigay ang singsing, nang biglang lumitaw ang dalaga sa likuran. Nang lumingon ay nakita itong nakakunot ang mata habang humihingi ng acceptable reason. Kinompronto na ito ni Yui na nakita sa bayan matapos sabihing nais mag-review. Panic mode si Masugo na gusto magpalusot, ngunit ang titig ng dalaga ay walang lugar para sa kasinungalingan. Nais nitong malaman kung ano ang itinatago ng binata sa likuran, na piniling tumanggi pagkat mali ang timing para ibigay ang regalo. Nais nitong maghintay ang dalaga ngunit mas lalo lamang nagpagalit dito. Determinado si Yui na alamin ang katotohanan, kaya nagbanta na babantayan ito at hindi hahayaang makapagtago sa aling sulok. Tila end of the world na para sa binata lalo nang magiba ang ekspresyon ng kasintahan. Biglang naging marupok ito at inamin ang takot sa mga tinatago ni Masugo.
Habang nanginginig na puno ng kawalang pag-asa ang mata ng dalaga, sa isip na nais ng makipaghiwalay ang binata. Dahil dito, agad nang pinakita ng binata ang regalo at binigay ito. Sambit nito na nais sanang ibigay iyon sa tamang sandali, ngunit dahil nakapinsala na ay wala ng panahon para sa right timing. Binuksan ito ni Yui at doon nakita ang singsing na may ukit ng kanilang pangalan. Medyo nahiya ang ating romantiko sa awkward ng sitwasyon, sabay nagpaalala na isuot lang ito sa okasyon pagkat kung hindi ay buko ang kanilang relasyon. Nangako si Yui na iingatan ito, kung saan nahuling kinilig si Masugu. Nahimasmasan ang dalaga sabay ng paghingi ng paumanhin, pagkat ang 6-month pero anniversary ay kanyang nalimutan. Sa kabila nito, ang tears of joy sa mukha ay patunay lamang na na-appreciate nito ang regalo at ang nagbigay nito. Kung kaya, pagbukas pa lang ng pinto ay heto't pinag-alab na kaagad ang silid. Matindi ang pagsisid ng mga ito, na sinasabayan pa ng pagtanggal ng mga tela, dulot ng init na parehong ninanais makamtan. Matapos ang kaunting kwentuhan agad na silang sumugod sa digmaan, kung saan si Masugu ang nagmaniobra patungo sa bakbakan. Saglit itong pinigilan ni Yui na nagtanong sa orihinal nitong plano. May pagkadismayang inamin nito ang nasirang plano sa dream date, dulot ng fully book na ang spot na pinili. Dahil dito, ngumiti si Romansa at sinigurong ang makasama lang ito ay sapat na. Nang marinig ang alarm na hudyat ng hating gabi at kanilang anniversary ay napangiti si Yui, bahagyang nilapit ang ring finger ng binata para sa halik. Pangako nito na si Masugu lang hanggang wakas, na kanyang siniliw ng pagkatamis na halik. Kinabukasan, may kumpiyansang ipinakita ni Yui ang bagong snack idea sa section chief. Pinuri nito ang konsepto at disenyo, ngunit giniit na ang slogan ay hindi epektibo. Bagamat matatag ang ideya, maaaring di ito sapat para maabot ang target audience. Dahil dito ay muling na-depress ang dalaga, ngunit nang makita ang regalong singsing ay bumalik ang lakas bigla. Hindi siya likas na materialistic, ngunit ngayon ay naiintindihan na ang kasiyahan ng magkaroon ng bagay na sumisimbolo ng pagmamahal at pangako. Napangiti ito matapos maalala ang 6 na buwan kasama si Masugu, hindi man perpekto ang paglalakbay ay tama naman ang direksyon. Habang papauwi, nakita ng mga kaibigan kung gaano kadalas tumitig si Yui sa singsing, kaya umiral ang pagiging martes. Inamin na nga ng dalaga na may karelasyon sa nakalipas na 6 na buwan, bagay na kinatuwa ng mga supportive na martes. Ganun pa man, hindi nagulat ang mga ito pagkat martes nga kaya malakas ang duda. Banat ng mga ito na alaga siguro ng kasintahan, nagpa-blush kay Yui sabay ng kasiyahan na makapag-open up na sa iba, kahit secret pa din ang romance. Samantala, sa panig ng accountant ay tinago nito ang singsing sa loob ng damit gamit ang necklace technique. Habang pauwi ay nag-text muna si Masugu kay Yui na pauwi na, sunod na pukaw ang atensyon sa mga kumikinang na palamuti na hudyat ng Pasko. Dahil ito ang magiging unang Pasko kasama si Yui, napaisip na naman ang binata ng mga bagong pakulo para pasayahin ang dalaga. Bago matulog tinanong nito si Yui kung may nais gawin sa Pasko, subalit tila walang interes ang dalaga at giniit na magiging busy din naman sila sa araw na iyon. Nagtaka na lamang ang binata, lalo't inaasahang excited ito. Kinabukasan, napareklamo si Shizuno sa masakit na tiyan na dulot ng sobrang paglaklak kagabi. Papalapit na ang Pasko kaya madalas imbitahin ni na kumare, at sa taong ito ay mas dumami din ang gawain sabay bagsak ng papeles sa binata. Samantala, sa planning department ay sinapit ni Mita ang parehong kapalaran, buti na lang at may Yui na maaasahan. Sa gabi, muling bumisita si Yui sa apartment ng binata, pagkat ang init ng may nag-aantay ay sapat na pahinga sa nakakapagod na araw. Ganun pa man ang alukon ni Masugu na mag-overnight ay tumanggi, pagkat bukod sa walang extra na damit ay maaga pa bukas. Habang kumakain, nagtanong ang binata kung may update na ito sa bagong project proposal. Inamin ng dalaga na kabado sa resulta, kung kaya nagpapakabisi para hindi ma-depress. Habang nag-uusap nakita ni Yui ang mga libro ng binata, na nagpaalala sa kinukuha nitong certification exam. Biniro nito ang kasintahan na Filipino time o nag-aasikaso sa huling minuto, na bahagyang na-offend at gumanti. Baka umano ito lalo't laging advance magplano para matapos agad ang gawain, na talagang totoo naman. Kinabukasan, muling nagpatuloy ang romantic development ni Shizuno at Sone sa cafe.
Kinuha ni Shizuno ang isang CD at binigay kay Somei, na nangako namang pakikinggan ang kanta. Napapangisi ang 30 years old pagkat kahit pinaglayo man ng edad ay pinaglalapit ng mga hilig. Sa pagpapatuloy ng usapan ay tila nahuhulog na, pagkat ang smooth ng kilati sa usapan nila ay sapat na rason upang makumpleto ni Somei ang kanyang umaga. Dahil dito ay nais dayain ang feelings at gusto ng umalis, ngunit maging dito ay pareho dahil kailangan na ring umalis ng binata. Dahil ayaw ma-issue, pinauna muna ito ng matandang dalaga at saka nasusunod. Pumayag ang binata at habang tiningnan nito paalis ay nagsimulang mag-alala si Shizuno. Kakaiba na ang kanyang kilos pagkaharap si Somei na tila ba konektado sila. 8 years itong mas bata sa kanya. Ngunit di kailang ang mga disadyang meet-up nila sa cafe ay nagpapasaya sa kanya. Kung kaya, nang makita ang pogi ay natigilan, pinaalalang malayo ang mga agwat nila. Kinagabihan habang papauwi, nakita ni Shizuno ang mga sweet couple sa tabi-tabi. Ito ay nagresulta upang maalala si Somei na kung may kadate din, kaya muling sinaway ang sarili. Tinatak nito sa isip ang magiging kapalit, kung i-pursue ang bag ito bilang kasintahan ay may issue sila, na magre-resulta sa isang bad ending. Kasabay nito ay naalala ang masakit na nakaraan, na dahilan para magdesisyong putulin na ang ugnayan kay Somei. Kapag tumigil ng makipagkita sa cafe ay maaaring malanta na ang pag-ibig bago pa mamulaklak. Samantala napalaban ng matindi ang binata sa kanyang libro, at nang makita ang kalendaryo ay naisip na normal na araw lang ang Pasko sa mga matatanda. Kinabukasan, nagtataka si Somei kung bakit wala si Shizuno sa kanilang tagpuan. Sa trabaho, nagulat ang matandang dalaga nang marinig si Somei, na naparito upang mangolekta ng ambag sa year-end party. Dahil may nabuo ng kilig, agad nitong binigay ang mga papeles at pinanatiling maikli ang usapan. Samantala, sina Yui at Masugu ay nag-usap ukol sa plano sa year-end party lalo't merge ang kanilang department sa pag-celebrate. Nag-aalala ang binata sa sekretong relasyon pagkat madaling malasing ang dalaga, subalit confident nitong sinabi na nakapag-adapt na at kaya nang uminom ng hindi nalolasing kaagad. Sa pagpasok ng iba pa ay muling inayos ang distansya, ngunit nag-alala ang binata na baka OA na sila. Sa araw ng party ay nagkasiyahan na ang planning at accounting department, kung saan parehong nasa hot seat sina Masugu at Shizuno. Nakita ni Shizuno ang pag-aalala sa mga mata ni Masugu, ngunit bago pa makapagtanong ukol doon ay sinabi nitong ayos siya. Sa kabila nito ay lutang ang binata, na napalagok nang makita si Somei na hindi pa nakausap matapos mabisto. Sunod lumipat ang mga mata nito sa kasintahan, na suot ang singsing na kanyang regalo. Natutuwa si Sakura na makasama ulit hanggang sa baseball noon, habang naalala ni Masugu ang pagyakap kay Yui. Dahil sa kilig ay nalagok ang buong pitchel, kaya nang makita ang kanyang Yui ay malakas na ang tama. Sunod nag-alok ng libreng order ng inumin ng isang staff, kung saan sabayang pagbigkas nag-request sina Somei at Shizuno ng parehong inumin. Dahil dito ay nagpa-baby ang matandang dalaga, habang nagtaka si Somei kung bakit dito umiinom masyado. Samantala kinulit sina Yui at Masugu ng mga lasing, nang tukso na siguro ay close ang mga ito dahil sabay na hire. Nagawang umakto ni Yui, kaya dahil napahanga ay nangkilati na ang binata sa ibaba. Na-spoil naman ang kulitan dahil kay Chihiro, kung saan naging estatwa ang mga ito sa napipintong pagkabisto. Ganun pa man ay si Maria ang main artist ni Chihiro ukol sa review channel nito, pagkat fan na fan pala ng dalaga. Matapos ang party, nakahinga ng maluwag si Masugu dahil hindi nabisto. Ngunit, bago pa tuluyan makapag-relax ay biglang nag-suggest si Chihiro na magkaraoke muna ang grupo. Game si Mita habang nagsenyas si Yui na tumanggi ang binata. Ganun pa man ay lasing na ito kaya sa halip ay pinindot ang G. Sa kantahan ay napablush na ang dalaga dahil sa pagtitig ng binata. Dahil dito ay nag-init na, at upang alisin ang kilig ay nag-request na kumanta ng pangrakrakan si Masugu. Subalit, bago pa mag-G ay inagaw na ni Mita ang spotlight at agad nagtungo sa entablado. Samantala nais ni Somei na marinig ang kanyang Shizuno na kumanta, ngunit dahil nahihiya ay nag-alangan. Nang tatanggi na sana ay narinig ang pamilyar na boses, mula yun kay Somei na pinili ang kantang kanyang paborito. Sa sobrang tindi ng kilig pinsala ay napalabas ito upang magpahangin. Kinumbinsi nito ang sarili na magkatrabaho lang sila,
nang biglang dumating si Pogi sa pag-aalala sa mga kinikilos nito. Dahil dito ay kinilig ng husto si Shizuno, lalo nang sabihin ni Pogi na maaga silang umuwi. Para patayin ang emosyon agad nitong nilagok ang buong pitchel pagbalik. Samantala, nais ni Chihiro na magsuot ng cute outfit si Maria bago kumanta. Agad kinundi na ni Yui ang kaibigan sa pagiging mapilit, ngunit sa di inaasahan ay balik-alindog si Maria sa school days habang kumakanta. Confident ito kaya napahanga ang madla, maladyosa ang boses ng cutie di gaya sa kanilang inaasahan. Sinamantala ni Yui ang sandali upang mag-request kumanta ang binata, nagsisising nais tumanggi kanina. Agad naman naghanap ng track ang binata, naisip na okay ang sitwasyon para kumanta kasama ang kasintahan ng hindi nahahalata. Dahil dito ay napaduet na nga, na naging panapos sa kasiyahan. Sa araw ng Pasko ay busy days pa din na parang normal na araw lang. Nagmungkahi ng break si Shizuno habang nag-alok ng snack si Maria. Habang bibili ng cake sa cafeteria ay nakita ni Masogu si Yui, ngunit nang batiin ito ay malamig ang naging tugon. Matapos matanggal ang ngiti, nagulat ito nang makitang maraming snacks sa fridge. Matapos kumuha ng cake ay binuhay ang TV at saka tumabi sa dalaga. Habang nanonood, napukaw ang atensyon ni Yui sa isang supot at agad nagtala ng mga detalye. Napapangiti ang binata, naisip na sa kabila ng walang romance sa kanilang Pasko ay sapat na ang makasama lang ito. Sunod nitong nakita ang snack sa bag ni Yui, ang nakaraang produkto ng dalaga. Inamin ni Yui na na-face out agad ito dahil di bumenta, at kinuha ang anumang natitira para di masayang ang pinaghirapan. Siniguro ni Masogo na dapat ipagmalaki ang produkto dahil ito ang unang gawa ng dalaga, na sandaling nagpahinto sa oras nito. Sa unang pagkakataon ay inamin ng dalaga na hindi pa nag-enjoy sa Pasko, simula nang magtrabaho ay laging busy lalo sa pag-restock ng snack sa fridge. Inamin nito na nasaktan ng hindi nag-success ang produkto, ngunit sa taong ito ay iba na ang istorya. Iba pa rin ang feeling ng may nag-cheer lalo kapag nawawala ng pag-asa. Gets naman ito ng binata kaya lumagkit ang sandali, ngunit naistorbo ng isang mensahe para kay Yui. Sinasabi dito na approve ang project proposal niya kaya lubos ang tuwa. Dahil dito ay nag-alok ang binata ng kape, at sa unang pagkakataon sa Pasko ay worth it ang celebration. Samantala, di sinasadyang nagkita sina Somei at Shizuno. Napatanong si Pogi kung bakit absent na ito lagi sa cafe. Sumagot ang matandang dalaga na busy kasi sa trabaho at baka hindi na rin bumalik doon. Ayon kay Somei na hinihintay talaga ito para ibalik ang CD kung saan ibang implikasyon ang naisip ng isa. Giit ni Pogi na hindi takot ma-issue, lalo't pareho namang nag-enjoy sa cafe at may karapatang ipagpatuloy ang ligaya. Bago umalis nangako si Pogi na ibabalik ang CD sa muling pagkikita sa cafe, bagay na lalong nagpahirap kay Shizuno na pigilan ang pag-ibig. Kung kaya, pinigil nito si Somei at nagmungkahi na magpalitan ng numero, at sasabihan na lang ang binata kapag ready na bumalik sa cafe para maisauli ang CD. Matapos lumapit at magpalitan ng numero, tinanggap na ni Shizuno ang feelings at talagang digmaan na ito sa sarili. Samantala, kumalas muna si Yui sa buhay opisina at tumulong sa pagtitinda ng Dars Chocolate. Sa patuloy na paglapit ng araw ng mga puso, na busy ng husto ang dalaga sa bagong trabaho at sa pag-entertain ng mga customer. Kung paano napunta dito ang dalaga ay nag-umpisa sa pag-scroll para sa regalo sa binata, nang biglang mag-say hi si Hiromi para makipag-deal. Ang team nito ay hindi sapat sa tindi ng customer demand. Lahat ng miyembro na pwede ay na-dispatch na, at kahit pa nag-recruit ng staff sa labas ay kulang pa din sa manpower. Diretso ito sa punto na si Yui ang perpekto sa role. Makakatulong ang dalaga sa manpower habang magbebenepisyo ito sa pag-aaral sa pulso ng mamimili, na mahalagang salik sa paggawa ng produkto. Tinanggap ni Yui ang alok ngunit naglatag ng kondisyon. Kapalit ng pagtatrabaho dito ay tutulong si Hiromi na magbigay payo sa bagong produkto na ginagawa. Samantala nag-iba din ng routine si Masogu, kung dati ay nagre-review ito bago pumasok, ngayon ay pumili na ng mas tahimik na lugar. Sa kasamaang palad ay sarado ang cafe kaya naghanap ng iba. Sa gitna nito ay dito na nakita sina Shizuno at Somei na nagmamatamisan. Talagang masaya ang mga ito, at nakitang bum ata lalo si Shizuno na para bang alam na this.
Tumakas ang duda ng binata at agad naman itong na-detect ng observation ni Shizuno. Ganun pa man, mabilis nakaikot si Masugo at sinaway ang sarili sa pagkakita ng hindi dapat nakita. Apektado ang review session nito dahil laging naiisip sina Some at Shizuno. Napapaisip ito kung dapat bang nakikape na lang dahil magkatrabaho naman sila. Sa kabilang banda, may kakaibang aura ang dalawa kumpara sa mga nakaraang magkasama ito, at ang makitang alone together sila ay nakakaduda. Nagdesisyon si Masugo na kumain sa break room kung saan inabutan si Some na nagkakape. Pinili nitong tumabi sa poging nonchalant ngunit awkward ang sandali. Hindi maalis ang nakita kanina ngunit nag-aalangan magtanong, kaya pinili na lang manahimik at mag-review. Samantala natuto si Some sa binata, nalaman na ang pagpasa sa bookkeeping certificate ay nakapagpapabilis ng promotion. Kasunod nito, napatanong ang nonchalant kung meron nito ang kanyang Shizuno, pagkat sobrang bata pa yata kung sa posisyon sa trabaho ang pag-uusapan. Walang info dito si Masugo, ngunit giniit na magaling talaga ito sa trabaho, pagkat sa kabila ng pagiging chill ay napaka-efficient nito sa posisyon sa trabaho. Sa di inaasahan, nagsimulang magkwento si Some ukol kay Shizuno at sa mga naging encounter dito kamakailan. Nang una itong makita ay nag-akala na puro laklak lang ngunit nang maglaon ay naiba na nga. Habang nakikinig si Masugo, napagtanto nitong admiration at hindi romantic feeling ang meron si Some para kay Shizuno. Dahil dito, nag-open na ito sa pagkakita kanina sa dalawa at diniin na mukhang mas masaya si Shizuno kesa dati. Biglang nahiya dito ang nonchalant, kaya di matumbok ni Masugo kung ano ito. Samantala, busy pa din si Yui sa pag-entertain sa mga customer at talagang pagod na. Sa kalagitnaan ng trabaho ay sumulpit bigla si Maria na gustong tikman ang chocolate ng Dars brand. Isang tusok pa lang ay halatang nasarapan, sabay sambit kung gaano nakabisi si Masugo. Dahilan nito para makaramdam si Yui ng pangungulila, kapwa busy ang kanilang schedule at kahit pa nangako na magdi-date sa Valentine's ay miss na ang binata. Matapos ang shift ay balik opisina na, kung saan nakita nito ang review ni Hiromi sa product proposal. Nagulantang ang dalaga nang makitang marami ang dapat palitan, indikasyon ng mas marami pang oras sa trabaho. Sa kabila nito, mayroong ginhawa pagkat laging naga-update si Maria sa kanyang Masugo. Kinabukasan, sales lady ulit ang dalaga na present ang utak sa kung gaano kadami ang revisions na dapat gawin sa proposal. Hindi na nito alam kung may oras pa sa araw ng mga puso, nang makita ang isang magkasintahan. Nagtatrabaho ang mga ito sa parehong kumpanya sa magkaibang opisina, kung saan confident ang babae na ipagmalaki ang kasintahan, bagay na nagpainggit kay Yui dahil sikreto ang kanila ni Masugo. Pagka-uwi ay bakas na ang pagod, sunod kinuha ang CP na nagbigay ligaya matapos makita ang mga mensahe ni Masugo na nangungumusta. Sinubukan na nitong pumikit ngunit sadyang di makatulog dahil naalala ang eksena kanina. May parte na nais ng sarili na maging hayag ang relasyon, subalit alam din ang epekto nito sa kanilang mga trabaho pag na-issue. Mahirap ang kanilang sitwasyon, buti na lang siguro kung magkaiba ng kumpanya ay pwede pa maging open sa iba. Sa tindi ng pangungulila tumawag na ito sa binata para sa maikling kwentuhan. Akala ng dalaga na okay na kahit sandali lang, ngunit nang marinig na ang boses ng binata ay gumapang ang matinding kagustuhan na makita at mahawakan ito ngayon mismo. Walang ano-anong nasambit nitong magromansa sila sa tawag, bagay na nagpayanag sa mental focus ni Masugo. Di ito inaasahan ng binata kaya nagulantang, nilinaw kung tama ba ang narinig. Nang marinig ito ay saka palang nag-sink in ang mga sinabi, biglang sinabi ni Yui na biro lang naman. Hindi naman umano siguro siya luka-luka, ngunit agad nang pinatay ang tawag dahil sa hiya at sinaway ang sarili. Kinabukasan sa trabaho, nag-request si Chihiro upang dalhin ito ang mga papeles sa accounting department. Sa gitna ng lakad, napagtanto ng dalaga na bihira na silang magkita ni Masugo, habang di malimutan ang kalikot na ginawa kagabi na nagdulot ng kaba. Pagkabukas ng pinto ay kabado malala nang makita na si Masugo, subalit chill lang ito sa kanya. Nais man umakto bilang profesional ngunit di kinakaya ang ganap. Pagkabigay ng papeles ay dumating sina Maria at Shizuno, at naglakad sa isip ng dalaga ang eksena na hayag na ang relasyon nila ng binata. Pinutol naman ito ni Masugo nang ibalik ang mga papeles na marami ang mali,
na nang di sadyang magtama ang mga kamay ay kinilig ang dalaga. Pasalamat ito na walang nakatingin kung hindi ay bistado sana. Sinaway ni Yui ang sarili sa pagiging marupok, at nang papasok na sana sa elevator ay biglang lumitaw si Masugu. Agad nitong hinawakan ng mahigpit ang kamay ng dalaga, at pinaalala na kung gusto nitong makipag-usap sa kanya ay lagi namang may oras. Bahagyang namula si Yui, naisip na nagmadali ang binata sa trabaho para talagang masiguro na maayos ang kanyang kalagayan, na kahit paparehong busy ay nag-effort ang kasintahan. Sa wakas ay 14 na sa Pebrero at tapos na din ng dalaga ang bagong produkto. Habang tinitingnan ang gawa, natutuwa ito na makitang nagbunga na naman ang pagpapaka-stress. Kinongratulate ito ng buong departamento kaya naisip sanang magsaya, ngunit naglaho yun ng maisip ang part-time job sa DARS. Siniguro ng mga kaibigan na sila na muna ang bahala para makapag-focus ito sa trabaho. Sa biyahe, nakita nito ang mensahe mula kay Masugu na gustong makipagkita. Nagpakonsensya sa kanya dahil nalimutan bumili ng regalo. Pagkarating ay nagulantang bigla sa eksenang tumambad, dahil sa sobrang dami ng mga customer ay napabenta mode maging si Hiromi. Sa huli, naisip ni Yui na baka hindi umabot sa date nila kung kaya nadismaya. Sunod nakita ang pamilyar na magkasintahan. Nagbigay pag-asa ito sa dalaga, naisip na hindi pwedeng maapektuhan ng feelings ang trabaho, at kailangan maging professional sa pag-serve sa madla lalo't araw ngayon ng pagmamahal. Nang matapos ang napaka-busy na araw ay ubus-talbus ang lakas ng dalaga, kung saan nilibre ito ni Hiromi ng premium chocolate bilang reward. Sa kabila nito ay napag-Godspeed na ang dalaga, ayaw nitong malate sa date kay Masugu. Naiisip nitong huminto at bumili muna ng regalo subalit hindi na ginawa pa. Gusto lang nitong makita ang iniibig kaya hingal malala pagkarating sa tagpuan. Humingi ito ng paumanhin na hindi nakapagdala ng chocolate sa unang Valentine's Day nila, ngunit cool na nagbigay inumin lang ang binata sa hingal na kasintahan. Sunod nitong nakita ang bagong produkto ni Yui, at nag-request na kung pwedeng iyon ang tikman. Giit nito na di hamak na mas may value yun kesa sa galing sa tindahan, pagkat nakakasigurong gawa yon sa sariling pawis nito at pagmamahal. Napapangisi ng husto si Yui, naisip na ang relasyon nila ay nasa tamang ruta. Magkaiba man ng opisina sa parehong kumpanya ay naiintindihan ng binata ang mga pagod at hirap, at inaalagaan siya ng may pagmamahal. Habang naghawak kamay na ay lubos ang kilig ni Yui, pinasundan ng mungkahi ni Masugu na sabihin na sa iba ang kanilang relasyon. Bahagyang natigilan ang dalaga, ngunit pagbawi ng binata na joke lang aking sinta. Sa kabila nito, kontento pa naman pareho ang mga romantiko at romansa sa patagang kulitan. Samantala, nakipag-inuman si Shizuno sa mga dating katrabaho sa kumpanya. Ayos pa naman ang mga kwento sa buhay-buhay, nang biglang maging romance ang usapan at matanong si Shizuno sa love life. Wala itong naging sagot at makalipas lang ang ilang araw ay trabaho na naman. Busy ang departamento ngunit pinayagan nito sina Masugu na umuwi ng maaga para sa personal na lakad. Naiwang mag-isa, muling binasa ng matandang dalaga ang convo nila ni Somei. Inimbita siya nito manood ng concert ng isa sa kanyang paboritong banda. Pinaalala nito sa sarili na sasama lang dahil unang beses manunood ng concert ni Somei, ngunit sa kabila nito ay may bahagi sa puso na nag-iisip kung date ba ito lalo't inlababo sa pogi. Naloka na naman nga ang ating matandang dalaga, pinipilit na katrabaho lang ang tingin ng pogi sa kanya, and age matters in love. Samantala, naghanda na si Masugu para sa papalapit na certification exam at nag-set ng alarm. Sa kabila ng preparasyon ay kabado pa din, kung kaya naglakad-lakad sa silid at nagmuni-muni. Muli nitong naaalala ang entrance exam sa high school, na dulot ng kaba ay nalimot lahat ng nireview. Pareho din ang eksena sa university entrance exam, na sa kabila ng magandang performance ay di nakapasa sa unang piniling eskwelahan. Maski noong nasa interview na sa trabaho ay yutol-yutol, at kahit pa na-hire ay di pa rin may kakaila ang mababang performance. Kasunod nito ay swerte namang nakapasa sa unang bookkeeping test sa trabaho, subalit nang subukan mag-exam sa ikalawang antas ay bumalik ang malas ng malate sa oras ng exam. Ito nga ang mga ligwak na istorya ng ating binata, na dahilan para di makapikit ang diwa. Sunod kumatok si Yui sa messenger nito na nagmensahe ng good luck, ngunit kumbinsidong mamalasin.
Kasunod nito ay ang ilang litrato ng lugar na nais ipa-reserve. Paalala ni Yui na kailangan nitong magbayad kung di matutupad ang goal ayon sa kasunduan. Napangiti ang binata, kahanga-hanga na mabilis na tupad ng kasintahan ang pinag-usapan sa bakasyon ng mas maaga. Dahil dito ay gusto na sanang mag-book ni Masogu, ngunit nang makita ang presyo ay nalula pagkat nakakabutas iyon ng bulsa. Kung kaya imbes mag-book ay tumawag na lang kay Yui, sinabing hati dapat sila kapag pumasa sa exam. Habang natatawa ang dalaga, nabuhayan ng binata na gustong pumasa upang iwasan ang disgrasya sa bulsa. Nagkasundo ang mga ito na sa mas mura na lang pagpumasa, at puno na ng determinasyon ang binata. Hindi ito makapaniwala na sa takot pa pala na magbayad ng malaki sa bakasyon, ay doon magmumula ang confidence na hinahanap. Tinapos ni Yui ang convo sa mainit na Go My Loves at kinabukasan ay heto na nga ang binata lumalaban na sa sagutang papel. Sa puntong ito, handa na ang binata sa anumang statistics at probability na katanungan. Samantala, nag-aalala si Shizuno sa isusuot sa concert, ang mga dating pang-concert ay losyang at ang iba naman ay pang-date ang pormahan. Maraming oras ang binuno para sa isusuot, ayon at na-late sa usapan. Arriving at the scene, nakita nito si Somei na pang-binata ang suot kaya ang age gap ay halata masyado. Nag-sorry ito sa pagka-late, ngunit sinabi lang ni Pogi na ilagay na nila ang mga gamit sa locker. Habang naglalakad nahihiya ang matandang dalaga, iniisip kung couple ang tingin ng madla sa kanila. Kasabay nito, pinuri ni Somei ang pormahan ng dalaga, sinabing ngayon lang ito nakita magsuot ng ganito. Bahagyang kinilig si Shizuno, nag-iisip na bigyang tsansa ang pag-ibig lalo't maalaga si Somei sa kanya. Sa concert napansin nito ang pag-indek ni Pogi, alam niyang gusto nito ang banda at nag-aantay lang ng makakasama, na may parehong interes. Sunod tumugtog ang pamilyar na kanta, ang mula sa limited edition CD na pinahiram noon kay Somei. Tumingon ito at lumingon din ang binata, at nagkatitagan dulot ng mahika ng paboritong kanta. Bahagyang nahiya si Pogi na sinabing maganda ang kanta, habang ikinatutuwa ito ng matandang dalaga. Habang naglalakad, napashare si Somei kung gaano kaganda ang actual experience kumpara sa pakikinig lang. Bigla, hinayla nito si Shizuno dahil kay bisikleta ko na nagdulot ng pinsala, lalo pa nang hawakan ng mahigpit ang kamay at magtanong ng pwede ba ulit tayong lumabas. Magkaganon pa man, bumalik ang masakit na alaala ng dalaga kung saan ayaw ng ex nito na makipag-date sa katrabaho, na nagresulta upang sila ay mag-break at maging matandang dalaga. Pumayag naman nito sa date, kaso lang ay di pa yata ready. Samantala, puspusan ang pag-recheck ni Masogo sa mga naalalang tanong sa pagsusulit, at sa bawat tamang sagot ay confidence ang hatid. Sa oras ng relax saktong tumawag si Yui upang kumustahin ito. Maganda ang naging takbo ng usapan, walang bahid ng anumang kaba at pag-aalala, at ang tensyon sa exam ay unti-unting nawala habang pinag-uusapan ang bakasyon. Looking forward ang binata sa isa na namang digmaan sa dalaga, isang nararapat na gantimpala matapos labanan ng sagutang papel. Samantala, pagka-uwi ay kababakasan ng galit si Shizuno. Sinaway nito ang sarili sa muling pagkahulog sa isang katrabaho, pagkat noong nakipag-break ang ex ay sumumpa na hindi na ulit iibig sa katrabaho. Sa isang flashback ay secret office romance din ang tirada ng dalawa, kung saan sa una lang masaya. Akala ng dalaga na happy ending na, yun pala ay breakup din ang resulta. Ang dahilan ay dahil patuloy na po-promote ang dalaga na kabaliktaran ng isa, na naging panapos sa kanilang istorya. Ang masakit dito ay magkatrabaho sa isang departamento, kung kaya ang pag-move on ay naging mapaklo lalo. Tugmok na nga ay sinubsub pa, matapos malamang si X ay ikakasal na at umalis ng bigla sa kumpanya. Ang lagay ay move on na si X, ngunit ang ating Shizuno ay waiting pa din. Dulot nito, nagpa siya matandang dalaga na friendship lang ang hatol kay Somei na inosente pa sa feelings. Pagpipilit nito na masaya lang ang binata na makasama siya at nag-overthink na pag-ibig ang kanilang ruta. Sa kabila nito, may pag-aalala ito na baka nasaktan ang feelings ni Somei kanina. Kinabukasan, masugid naghintay si Somei sa pagbabalik ng kanyang Shizuno sa dating tagpuan, ngunit di ito dumating. Samantala, nag-overtime ito at nakikulitan kay Masogu, nagkasundo na kung pasado ay mag-party ang buong team. Sa pag-uwi, di sadyang nakita nito si Somei sa estasyon na parabang naghihintay,
Nauwi para kumain ang mga ito at maglasing. Sinubukan umaktong friendly ni Shizuno kaya heto na ang ating Somei, sinabi na nga ang salitang gusto kita sa dalaga. Panic mode si Shizuno kaya uminom ng higit pa sa kaya na habang nagiinit ang alak sa katawan ay inamin ng lahat sa binata. Ang mga takot, paghihirap sa trabaho, at ang nabigong pag-ibig na nagdudulot ng alala kay Somei. Dahil dito ay inabot ang noo ng dalaga upang i-check ang tornilyo, kung saan damaloy ang kilig pinsala dito. Sa sobrang tindi ay napasubsob ito, nakiusap na maghinay-hinay ka naman sa pagpakilig sakin. At dito sa puntong ito, napagtanto ni Somei na love is drunk. Ilang sandali pa ay nakita ni Shizuno ang sarili sa madilim na silid, nag-isip kung may nangyari ba. Ang huling alaala ay ang inuman kasama si Somei, at bago maisip kung ano ang kasunod ay pumasok ang binata. Bagong ligo ito na talagang fresh, pinaliwanag na nakatulog siya dahil sa kalasinggan kaya napilitan iuwi ito sa tinutuluyan. Bahagyang sinuri ng dalaga ang silid, may mga poster ng banda sa tabi, makikitang makalat pero malinis at amoy Somei. Nakaramdam ng ginhawa si Shizuno nang malamang hindi siya tinusok nito, habang nag-alok ang binata na ihatid ito sa tren. Ganun pa man, nang makitang kamatis ang sweetie pie ay naisip na marahil iniisip nito na tinusok niya siya, kung kaya agad nilinaw na wala pang naganap, ngunit mas concern naman pala sa kung may sinabing nakakahiya. Bahagyang natigilan si Somei, napagtantong umamin na din ito ng pag-ibig habang lasing. Tumingin ito sa gilid para di mahalata na kinilig, ngunit napansin siya ng ibig na napagtanto ding umamin na ng pag-ibig. Bago pa makapagsalita ang alinman ay pumasok ang isang ale. Pinagalitan si Somei pagkat di sinabing gising na ang bisita. Nagulat ng husto si Shizuno nang malamang ina ito ng binata, pagkat imbes makapagukit ng magandang impression ay lasing na ng istorbo sa anak nitong pogi. Nagmamadali itong nagpasalamat sa ina ni Somei sa bukas palad na pagtanggap, at humingi ng 1,000,000 paumanhin bago umalis. Sa gitna ng lakad pauwi, lutang na nahihiya si Shizuno sa naging performance. Pinutol ito ni Somei na humingi ng paumanhin, pagkat na-excite masyado sa lasing na pagtatapat nito, ngunit magkaganon pa man ay giniit na hindi tinusok ang bataan. Matapos makaipon ng lakas nagdesisyon maging dalaga si Shizuno. Hinarap nito ang binata at direktang umamin ng pag-ibig, sinabing kahanga-hanga ang pagiging tapat at prangka nito. Sa kabila ng mga takot na ma-hurt ang feelings, lakas loob nitong tinapon iyon at binigyang tsansa ang pag-ibig. Kasunod nito inamin ng dalaga ang nakalipas sa binata, na sa sobrang sakit noon ay naging rason para hindi na mag-entertain ng katrabaho. Ganun pa man, gaya sa dalawa ay dapat sikreto umano ang relasyon sa opisina para walang komplikasyon. Nauunawaan ito ni Somei at pumayag sa office romance, at nang makita ang matamis ng ngiti ng ibig ay naintindihan kung bakit ganon ka-protective si Masugo kay Yui. Kinabukasan, nagdala ng papeles si Somei sa departamento ni Shizuno at kagaya kina Masugo ay todo acting ang mga ito. Bakas ang saya ng bawat isa lalo ang senior na blooming. Kinagabihan, nagkita ang mga ito para kumain kung saan pinuri ni Somei ang galing ni Shizuno sa trabaho. Kilig much ang senior na biglang naging dalaga at habang nakita ang simbolo ng tagsibol ay napaisip. Marahil ay hindi naman ganoon kasama ang sikretong office romance. Samantala, nagbunyi sina Masugo at Yui nang makitang pasado siya sa bookkeeping exam. Good news ito kaya agad naghanap ng destinasyon si Yui sa napipintong bakasyon. Nararapat lamang ito pagkat parehong successful sa goal, ngunit sa sobrang tuwa ay nagbook si Yui sa 120,000 yen na bakasyonan na agad pilit kinansela. Kinagabihan, lumabas si Masugo para uminom kasama ang mga katrabaho upang ibahagi ang magandang balita. Napuno ng pagbati ang silid, habang isa sa mga katrabaho ng binata ang nag-anunsyo na planong pakasalan ng sweetheart na kababata. Napaisip din si Masugo, at kahit paano ay nawala ang stress. Ganun pa man, bumalik agad ang mga ito matapos sabihin ng isa sa mga kasamahan ng chismis, ukol sa paglilipat sa departamento ng HR kung saan isa na ang binata. Nagdulot ito ng alala lalo't kakapasa pa man din sa exam, kaya kinumbinsi ang isip na iyon ay chismis lamang. Buong araw nitong pinagmasdan si Shizuno, bilang isang senior sa departamento ay ito ang unang makakaalam kung totoo ang chismis. Ngunit, ang kalmadong kilos nito ay chill at di kaduda-duda.
Sinubukan nitong ilubog ang sarili sa trabaho ngunit present ang isip sa chismis, kaya nang humingi ng tulong si Maria ay malugod tinanggap ang destruction. Bahagyang gamaan ang pakiramdam nito pagkat gusto ang trabaho sa paglutas ng mga problema, ngunit nabuhay ang chismis sa tanghalian. Ang usap-usapan sa paglilipat sa HR ay big news, kaya hindi na maitanggi ng binata ang kaba na malipat doon sa kabila ng pagpasa sa exam. Ibinahagi ito ni Masogu kay Yui na hindi naman kumbinsido na may katotohanan sa chismis. Pinaalala nito na ang chismis ay laging may pasobra, kaya hinimok na mag-fact check muna. Sa kabila nito ay kabado pa rin ang binata, sunod binanggit ni Yui na ang paglilipat ay madalas agaran gaya ng naging paglipat ni Somei sa kanyang departamento. Ayon umano kay Somei na basta na lang siyang tinawagan ng walang abiso at agad nang napunta sa departamento. Kinabukasan tumunog ang telepono ni Masogu na nagdulot ng takot, ngunit nang kunin ni Maria ay isang simpleng request lang naman pala. Nagpatuloy ang kaba ng binata nang tanungin ni Shizuno sa kasalukuyang gawain, sinasabing planong ilipat ang mga iyon dahil sa ilang pagbabago sa departamento. Bagamat ditiyak kung anong pagbabago iyon ay nagdududa ang binata, kaya nang mabanggit ni Shizuno ang paglilipat ng mas maraming gawain kay Maria dahil sa confidence nito, ay naisip na goodbye department na. Masaklap talaga ang maling akala na tinanggap ng binata habang pauwi. Sa likod nito, hindi naniniwala si Yui at nagpaalala na wala pang tawag na dumating, kaya ang chismis ay chismis. Nagbigay ito ng kaunting lakas sa binata, at inihanda na lang ang sarili sa pagdating ng tawag. Kinabukasan nilapitan ito ni Maria na humingi ng tulong sa gawain, pagkat sa kabila ng improvement sa trabaho ay may linya na di pa rin kabisado. Napapangiti ang binata, si Maria na kanyang junior ay humarap sa mga problema at nalampasan na ang mga ito. Naisip nito na pag wala na siya, ay ito na ang magiging senior officer na gag-abay sa sariling junior sa hinaharap. Dahil sa maling akala, walang pag-alinlangan na nitong inimbita si Maria para uminom. Pagbalik sa gawain naisip ng binata na kung talagang ililipat ay marahil magiging biglaan iyon, kaya gustong tapusin agad ang tambak na gawain. Matindi man ang hamon ay nag-aalab na pagtagumpayan iyon, sa isip na ito na ang huling maliligayang araw sa departamento. Habang pauwi, umikot ang isip ng binata sa posibilidad na kung nakita ng mga superior ang kanyang performance bilang mababa. Marahil ay gusto ng mga iyon ng rebuild, kaya nang tingnan ng mga librong minsan pinag-aralan sa bookkeeping ay nakaramdam ng masakit na pagtraidor ng departamento. Sa kabila nito nagpatuloy si Masogu na gawin ang makakaya, at inisip kung paano mag-take over si Maria sa iiwang posisyon. Para maging smooth ang passing of the torch, gumawa ang binata ng mas pinasimpleng sistema upang mas mapadali ang gawain ni Maria. Napansin na nina Maria at Shizuno ang kakaibang kilos ng binata, ang pagiging mas produktibo nito ay nakapag-aalala. Agad tinanggap ni Maria ang alok nito para uminom, kasabay ng kahilingan na magsama na rin ang mangkok ng ramen na pinagbigyan ng binata. Samantala sa planning department, shinare ni Mita sa team ang hilig sa pagcamping at kung paano sinasama ang pamilya para makapag-bonding. Game dito sina Chihiro at Sakura, kaya nagmungkahi si Mita na mag-camping silang lahat. Samantala, abala pa rin si Masogu sa trabaho para tiyakin na magiging maayos ang paglipat. Sa oras ng pahinga ay disadyang natagpuan ito ni Yui, na nais ding magpahinga bago ituloy ang overtime. Agad nagtanong ang binata sa pananaw nito sa HR department pagkat tanggap na naililipat umano. Habang inaayos ang mga dokumento at nagtatrabaho ng maayos, naisip ng binata na maayos ang naging performance sa accounting department, kahit dito ang first choice ng pumasok sa kumpanya. Naniniwala itong gaya siya ni Mahoraga kung mag-adapt, kaya confident sinabi na basic din kahit sa HR pa mapunta. Binigay nito sa kasintahan ang credits pagkat ito ang dahilan ng pagsusumikap. Pinagmamalaki nito ang manual na ginawa kina Maria at Shizuno, at umaasa ng papuri dito bago pa umalis. Umiti lang si Yui, sa kabila ng di kumbinsido na ililipat ito ay at least positibo ang pananaw. Tinaya nito ang binata sa camping trip mula kay Mita, na gustong muling makasama ang karaoke gang para magsaya. Pumayag ang binata sa akal ang huling oras na ito sa departamento, sabay ng pag-aalala na baka mahuli na ang kulitan nila ng dalaga. Tiniyak ni Yui na sapat na ang isang taong experience sa pagtatago ng relasyon para di mahuli, at giniit na okay lang kung mabisto basta't di sa aksidenteng paraan.
Pag-amin nito na nahihiya lang kaya ayaw sabihin sa iba, ngunit sa hinaharap ay marahil mag-open up kapag kasal na. Napapaisip ang binata, unti-unting umuusad ang kanilang istorya at nais nang maabot ang happy ending. Sa araw ng camping, namangha ang grupo sa magandang tanawin at sa masarap na simoy ng hangin. Medyo nagsisi pa si Mita sa pinili pagkat di angkop sa laki ng grupo, ngunit ang asawa at mga anak nito ay excited makasama ang grupo. Matapos ibaba ang mga gamit na pansin ni Shiori si Shizuno at nilapitan ito. Dating empleyado si Shiori sa parehong kumpanya, na umalis para alagaan ang mga anak. Habang tiningnan ang iba, napansin ng binata kung gaano naging close sa team. Matapos ito ay nagtungo ang grupo sa kubo, kung saan pinalagay muna ni Mita ang mga gamit nito bago magsaya. Pinili ng iba na magpahinga at uminom, habang ang iba ay nakipaglaro kasama ang mga bata sa ilog. Hindi bet ni Shizuno ang mga ganito, na pareho kay Somei na pinili na lang magbasa sa kanyang tabi. Kinumbinsi ito ni Shizuno na makisaya sa mga kaedad, ngunit tumanggi ang pogi pagkat mas enjoy umano pag siya ang kasama. Nagmungkahi ang dalaga ng isang laro, ngunit naistorbo ng anak ni Mita. Kaya, nang makita ito ni Masugu ay nagmistulang masayang pamilya. Maya-maya pa ay nag-ihaw na ang madla, habang sa loob ng kubo ay niluto ni Yui at Shiori si Step Curry. Excited si Yui na matikman ang luto ni Shiori, pagkat laging bida ito ni Mita sa kanilang trabaho. Dahil Martes, nagtanong si Yui sa naging relasyon nito kay Mita nang nagdi-date pa lang sila. Epic reveal ni Shiori na sinubukan mag-office romance, ngunit dahil ligwak sa acting ay nabisto agad, at ayon dito na kapag may nagtatanong ay honesto sa sagot. Sunod nitong binunyag na planong gumawa ng cake para sa kaarawan ni Mita, at hiningi ang tulong ng dalaga. Samantala nagdesisyon si Masugu na tingnan muna ang curry, at nang pagkapasok sa loob ay direktang naging partner in crime ni Shiori sa paggawa ng cake. Girl Scout si Shiori na laging handa sa mga dekorasyon, umaasang ma-advance ang birthday celebration ng asawa, pagkat busy ito sa trabaho sa pagsapit ng kaarawan. Upang madagdagan ang manpower sa pag-decorate ay tinawag ni Yui ang mga anak ni Mita, na nagdulot naman ng hinala dito dahil sa mga kakaibang kilos ng dalawa. Napansin nito, agad nilihis ni Chihiro at Sakura ang atensyon ni Mita na nagbigay pinto sa dalawa upang tumakas. Naisip ni Masugu na marahil bistado na ng mga Martes ang relasyon nila ni Yui, ngunit isinantabi yun at pinagbigay alam sa grupo ang surprise birthday celebration kay Mita. Nang sa wakas ay maiharap ang cake, nanguna ang pamilya ni Mita sa pagdiriwang kasabay ng palakpakan. Sa ilang sandali ay huminto ang oras ni Mita, nalimutan nito ang palapit na birthday dahil sa trabaho at naantig sa naging surprise. Matapos ang naging katuwaan ay sumapit na ang gabi, kung saan piniling mag-enjoy ng mga young guns sa labas habang nakaharap sa siga. Napunta ang usapan tungkol sa pagiging magulang, at marami ang nagpahayag ng paghanga sa dedikasyon ni Mita bilang ama. Napapaisip si Masugu, ito na ang tamang oras para sabihin sa madla ang relasyon nila ni Yui. Ganun pa man, nahinto siya ni Chihiro na nagkomento kung gaano kaganda ang relasyon nila ni Yui, sa kabila ng pagtatalo sa opisina. Dahil dito ay natigilan sina romantiko at romansa, nagpalitan ng mga sulyap at silensyong nagtatanong kung ayos nang ibunyag ang relasyong sekreto. Umiti si Yui na implikasyon ng oo, naghintay muna saglit hanggang sa makakuha ng lakas ng loob si Masugu para kunin ang atensyon ng grupo. Huminga ito ng malalim at umaasa na ng suporta, ngunit nang magtatapat na sana ay napunta ang atensyon ng madla kay Somei. Sa una ay chill lang ang pagkwento nito sa buhay-buhay, ngunit nagulat ang madla nang ihayag nito, na kamakailan lang ay nakikipag-date sa mas matandang kapareha. Ibinahagi nito na magaling pinuno ang kasintahan, dahil sa malalim na karanasan na umaakit sa interes ng lahat. Dahil sa mga papuring ito ay pinipigil ni Shizuno ang kilig, sinubukan mag-senyas matapos magboluntaryo na itapon ng basura, ngunit nagpatuloy ang pag-hype ni Somei sa sikretong sweetheart. Habang paalis si Shizuno ay nakita ni Masugu ang kilig sa mukha nito, nagpatibay ng duda na ito at si Somei ay parehas na nila ni Yui. Dahil sa palpak na attempt sa pagtatapat, nagdesisyon ang mga ito na maglihim muna hanggang sa makahanap ng tamang timing. Kinabukasan, habang ang karamihan ay tulog pa, maagang bumising ang binata para ma-relax. Nagpa siya itong maglakad-lakad bago ang almusal,
At matapos ang ilang sandali ay nakita si Yui na gising na din para sa parehong layunin. Naglakad-lakad ang mga ito, kung saan inamin ng dalaga na gusto nang ihayag ang relasyon kahit sa mga kasama lang sa camping. Agree ang binata at minungkahi na sina Chihiro at Sakura ang unang makaalam. Ang usapan ay saglit na putol ng mga boses mula sa malayo, na nang puntahan ay doon nakita sina Shizuno at Soumei na nagmamatamisan. Nang matapakan ang sanga, panic mode si Shizuno at sinabing nagkwentuhang kaibigan lang. Samantala, napablush si Yui nang mapagtantong ito pala ang romansa ni Soumei, habang nakadama ng timing si Masugu at sinabing nagkwentuhang kaibigan din lang. Sa araw ng pag-uwi, parang team ang sina Shizuno at Masugu. Sa next day ay balik trabaho na, kung saan nilapitan ni Shizuno si Masugu para ipaalala na mas madaming trabaho ang naghihintay dito. Ikinagulat ito ng binata, umaasa kasing ililipat sa HR kaya hindi ito inasahan. Boss mode si Shizuno, hindi nito inasahang bandwagon ang binata at pinaliwanag na mas may value pa nga ito ngayon dahil nakapasa sa ikalawang bookkeeping. Biglang nawala ang bigat sa likod ng binata, na pagtantong madali siyang ma-fake news gaya ng karamihan ngayon. Umiti ang bandwagon at pinadala ang magandang balita kay Yui, na napangitilin dahil tama ang fact check na ginawa. Sa di inaasahan, ito ang nakatanggap ng tawag mula HR at ipinatawag ora mismo. Agad pinagpaalam ng staff na ito ang makakatanggap ng transfer, ngunit sa halip ay sa PR department. Napansin ng mga ito ang kagalingan ng dalaga, naniniwalang malaking asset ang talento sa departamento. Pagkabalik sa departamento sinalubong ito ng mga nagpapatulong na kaibigan, ngunit hindi nagbigay ng anumang detalye at kumilos ng normal, inayos lamang ang mga papeles nito. Sa gabing iyon, nakatanggap si Masugu ng text mula kay Yui na ipinagbigay alam ang ukol sa transfer. Agad kinumusta ito ng binata, nag-aalala na baka daw nito dahil kamakailan lang ay tumanggi sa Business Development Department. Ganun pa man, di inaasahang natutuwa ang dalaga sa transfer, inamin nitong nagulat at nalungkot sa unang ngunit matapos makapag-isip ay napagtantong malaking oportunidad iyon. Dahil sa positibong pagtanggap na ito, natawa si Masugu sa pagiging biktima ng fake news na nagresulta sa pagyaya kay Maria na lumabas. Kinabukasan, naghanda na si Yui sa paglipat sa HR at nang buksan ang inbox ay nakita ang email mula kay Hiromi, binabati siya sabay ng good luck sa paglipat. Tumapit dito sina Chihiro para magimbitang kumain, at sa sandaling iyon ay nag-usap ang mga kaibigan sa buhay-buhay, habang naghihintay ng timing si Yui para sabihin ang ukol sa paglipat. Nang magsasabi na sana ay nasundan ng gulat dahil alam na pala ng dalawa. Sa halip malungkot naging positibo ang pagtanggap ng mga ito, at pinagmalaki si Yui sa paglipat sa big-time na departamento. Ngunit, dito na naiyak si Chihiro na sinabing mamimis ang dalaga at nagmungkahi na lumabas palagi para mapanatili ang friendship. Nagsimula na ding maiyak ang dalawa pa habang dito na inamin ni Yui ang relasyon kay Masugu. Habang naghinala na si Sakura dito, gulat si Chihiro na mahina ang radar system sa sikretong office romance balita. Naiintindihan ng dalawa ang pagtatago ng relasyon ni Yui, ngunit nag-aalala na baka napilitan lang ito magsabi. Siniguro ni Yui na ayos lang pagkat best friends naman ang mga ito at mapagkakatiwalaan. Dahil dito ay naantig ang mga Martes, kung kaya nagsimulang banggitin ng mga ito ang sweetness ng dalawa sa outing kamakailan. Ang dalaga na sobrang kilig ay namula, habang patuloy naghalungkat ang mga Martes sa buhay pag-ibig ng dalaga. Sa isang espesyal na araw, nagtipo ng opisina upang ipagdiwang ang kasal ng dalawa sa mga empleyado ng kumpanya. Magkasama sina romantiko at romansa, napapaisip kung kailan sila mapupunta doon. Matapos abutin ng gabi sa pag-uwi, masayang nagkwentuhan ang mga ito sa mga ganap kanina sa kasal. Sa gitna ng lakad nagbalik alaala kay Yui ang mga pinagdaan ng kanilang relasyon mula umpisa. Lagi nitong sinusungitan si Masugu na dahilan para tuksuhin ng mga kaibigan. Ganun pa man, matapos ang training ay nabago ang lahat, nag-text na silang madalas at sa kabila ng kasungitan ay nagustuhan na ito ng binata. The more the texting the more na nahulog si Masugu kay Yui. Kaya, nang anyayahan nito ng dalaga para pumunta sa dessert festival ay napaisip kung may pag-asa ba. Agad nitong tinanggap ang imbitasyon at gustong mas maging friendly pa sa trabaho.
Sa sumunod na araw habang nagkasabay sa elevator, simpleng puri ang binata sa hairstyle nito. Ngunit nang pumasok ang iba ay sinabing di na ulit gagawin ang buhok na ganito dahil hustle. Ngunit nang magkita sa festival ay nakangiti na at friendly pa, malayo sa Yui nasa opisina. Habang nag-iikot masyang sinuri ng dalaga ang iba't ibang dessert, kung saan unang naghinala ang binata na gumagawa ito ng research ukol sa trabaho. Kinumpirma naman ito ng dalaga, ibinahagi na magtatrabaho na para sa paggawa ng mga produkto. Napahanga ang binata kaya nag-alok na dalhin ang kahon nito, na nang ngumiti ng matamis ay 9 love pang lalo. Kasunod nito, nilapitan sila ng isang staff na iniisip na mag-asawa sila at nagmungkahi na magpakuha ng litrato sa booth para sa tsansang manalo ng premyo. Bagamat nahihiya ay pumayag na rin ang mga ito, subalit nakatayong pareho habang kinuna ng litrato. Ilang sandali pa ay bumuhos ang malakas na ulan, kaya nagmadali ang dalawa na maghanap ng masisilungan. Nag-aalalang sumakay si Yui pauwi sa basang kasuotan, kaya walang pag-alinlangan nag-alok si Masogo na sumaglit muna sa kanyang apartment para doon magbihis ang dalaga. Nag-aalangan man ay pumayag si Yui, ngunit sa pagdating ay tila naduwag na ang binata sa aksyong ginawa. Habang naliligo si Yui ay kabado ito, at nang lumabas suot ang oversize na damit niya ay tumigil ang mundo. Ang kakaiba pero may alindog na ayos ang nagdala sa kanyang mga paa sa harapan nito. Inabot nito ang hibla ng buhok ng dalaga ngunit nagbalik alaala ang katotohanan. Parehong nagpakita sila ng pagkawalang interes kanina kaya binawi ang hawak sa hibla. Bahagyang naiba ang ekspresyon ni Yui at naging awkward ang buong gabing yon. Di nagtagal isa pang outing ang naglapit sa mga ito, kung saan masungit si Yui at duwag pa din si Masugu. Sa oras ng pagtitipon napunta sa office romance ang usapan, at madami ang umalma na marami ang komplikasyong dulot nito. Nang marinig ito ng binata ay lalo lang nadismaya, ang damdamin kay Yui ay di kaila ngunit pwedeng maisyo kung manligaw. Samantala na natiling tahimik si Yui, ang kanyang ekspresyon ay walang anumang tiyak na emosyon. Matapos ang gabi ay lumayo muna ang dalaga para magpag-isa, at dahil sa alala ay agad sinundan ng binata. Ganun pa man, nanatili ang lamig nito at tumanggi humarap. Dahil dito, biglang inamin na ng binata ang pag-ibig na matagal nang nararamdaman at nagsisisi na pinigilan ang damdamin. Ganun pa man ibang tugon ang narinig nito, matapos sumabog si Yui at sabihin na duwag talaga ito. Nang gabing nagsama sa isang bubungan ay umaasa na ng digmaan ngunit piniling tumalikod ni Romantiko. Feeling ni Romansa na hangal siya na umasa, at tila paghiwang tumama ang salita kay Masugu. Sa takot na mabasted ay nasaktan si Yui, sa oras na iyon ay kumbinsido na best choice ang tumalikod ngunit ngayon ay lalo lamang lumayo ang pagitan. Ganun pa man, biglang naging marupok si Yui at inamin ang sariling kahinaan, nahihirapan siyang tanggapin ang feelings lalo sa publiko pagkat baka ma-issue. Sa kabila nito nais talaga niyang makasama ang binata, takot man sa mga martes ay hindi tinatanggi ang pag-ibig. Dahil sa pagtatapat na ito, formal nagyaya ng date si Masugo at nagmungkahi ng isang secret office romance. Nagagalak tinanggap ni Yui ang alok, sa wakas ay naging romantiko na si Masugo. At mula dito, sabay nilakad ng dalawa ang destinasyon at pinalago ang relasyon ng sekreto, may buong pusong pinalakas ang koneksyon na minsang itinapon. Sa unang araw ni Yui sa bagong department ay lakas loob itong humarap sa bagong hamon. Bago magsara ang elevator ay pumasok si Masugu, nadama ang kagalakan sa dalaga. Sa puntong ito, ang dating masungit na Yui ay naging masayahin at maaliwalas ang arahan. Habang paakyat, di makapaniwala si Masugu sa narating ng relasyon, at sa pagbukas ng pinto ay nagbigay muna ng good luck sa kasintahan bago umalis. Sa sandaling ito, nilakad na ng mga bida natin ang sunod na kabanata ng kanilang istorya. Maraming salamat sa panunood hanggang sa muli mga romantiko at romansa.